Batang Panginoong Chi, ang Tianqiang na grupo ay kasalukuyang nasa tuktok ng mundo. Bilang presidente ng grupo, may mga tao nang nagbabalak pumatay para agawin ang pwesto nyo. Ganito, magpanggap muna kayo at umalis. Kami na ang bahala rito. Huwag kang tumakbo. Ang init. Huwag kang tumakbo. Ah. Guwapo. Tulungan mo ako. Alis! Mag-ingat ka. Wow! Ang tindi nito. Nawala na ang hinahabol natin tapos nanonood ka pa. Tara na. Ang matandang hukluban kong lolo ay balak pang ibigay pagkatapos ikasal ni Sunwan yan. Ang buong grupo ng Su sa kanya. Kuya Ze, ayaw kong makita kang ikasal kay ate. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng gabing ito, kakalat sa buong mundo ang balita tungkol sa pakikipagtalik niya sa iba. Siguradong hindi iyon kakayanin ng matandang hukluban na iyon. Pagdating ng oras na iyon, hindi ba sa atin na ang Su? Itinuring ko kayong pinakamalapit na pamilya, pero nagsabuatan kayo para ipahamak ako. Nakipagtalik pala ako sa isang guwardiya. Ano? Pagkatapos mo akong gamitin, tatakasan mo lang ako ng walang pananagutan? Ngayon na ang huling palugit na ibinigay ni Lolo para magpakasal. Ang Su ay ang pinaghirapan ng nanay ko. Kailangan ko itong makuha. Hindi na ito pwedeng ipagpaliban pa. Sige, pananagutan kita. Bigla na lang akong nagpakasal sa isang guwardiya na kagabi ko lang nakilala. Ito ang dote. Ganitong halaga. 1,000 piso. Sige na nga, kahit kaunti lang ito. 100 milyong piso na nga. Kulang pa? Sunwan yan? Hindi kita makontak buong gabi? Saan ka nang galing at nakipaglandian? Gusto mo pa bang pakasalan ako ngayong araw? Paano ko ba nakalimutan na mayroon pa palang makating magkaparehang ito? Babalik na ako ngayon. Ibigay mo sa akin ang cellphone mo. Ito ang numero ko. Ito ang susi ng bahay. Crescent Moon na subdivision. Pumunta ka na lang doon mag-isa. Huwag kang mag-alala. Dahil kasal na tayo, pananagutan kita hanggang sa huli. Mauna na ako. Ang asawa mo ay may kailangan pang haraping laban. Ano? Hay nako. Ang babaeng ito ay talagang nakakaaliw. Batang Panginoong Chi, naayos na ang mga taong nagtatangkang pumatay sa inyo. Susunduin ko na po kayo para makauwi. Huwag na. Nagpakasal muna ako sandali. Doon muna ako titira sa asawa ko. Sa Crescent Moon na subdivision. Ano? Kayo ang dakilang presidente ng Tianqiang na grupo na may kayaman ng trilyon-trilyon. Anumang uri ng babae ay kaya ninyong makuha? Bakit kayo nagpadalos-dalos na? Magpakasal sa isang babaeng nakatira lang sa ordinaryong subdivision? Sinasabi ng lahat na isa lang akong batang walang karanasan at hindi karapat-dapat sa posisyon ko. Ang balita ng kasal ko ay saktong magpapatahimik sa mga taong sa posisyon ko at nagmamasid ng may masamang hangarin. At saka, mapilit siyang manindigan at managot. Kaya wala na akong magagawa. Mahal ko, Nakakainis ka naman. halika na rito. Kayo. Ate, nakabalik ka na pala. Buong gabi ka naming hinanap ni Bayaw. Pagod na kami. Kaya dito muna kami natulog sa bahay ni Bayaw. Sunuan yan.
Kukuha na tayo ng marriage certificate ngayon? Tapos nangahas ka pang hindi umuwi kagabi? Paano pa kita pakakasalan, ha? Isang maruming aso. May gana ka pang pandirihan ako. Sunwan yan? Dahil sa sinabi mong iyan, hindi ka ba natatakot na hindi kita pakasalan ngayon? Para hindi mo makuha ang korporasyong Su? Kung hindi mo ako pakakasalan, magpapasalamat pa ako ng husto sa langit. Ate, huwag mo nang galitin si Bayaw. Nag-aalala lang siya sa iyo. Alam mo pa palang bayaw mo siya? Kagabi habang magkayakap kayo, noong sinusubukan niyo akong ipahamak, akala ko talaga asawa mo siya. Narinig mo kami kahapon? Hay, narinig man. O hindi, anong dapat ikatakot? Sunwan yan. Ngayon ay sasabihin ko na ang totoo sa iyo. Kumpara sa kapatid mo, ikaw ay talagang langit at lupa ang pagkakaiba nyo. Pinapayuhan kita? Huwag ka nang magselos o magpanggap na magpapakasal? Suyuin mo ako? Baka sakaling pakasalan talaga kita ngayon para matulungan kang makuha ang korporasyong Su. Ang pakasalan ako, tingin mo ba ay karapat-dapat ka? Tingnan mo ito ng maigi. Ako ay kasal na. Ito ang dote na ibinigay sa akin ng asawa ko. Ito ang dote na ibinigay sa akin ng asawa ko. Ikaw? Dote? Ate, para sa isang gaya mong babaeng may magulong pribadong buhay, hindi kaya nakahanap ka lang ng isang mabahong security guard para pakasalan ka at pinakawalan ka lang sa halagang ilang libong pisong dote? Wala kang pakialam. Ibalik mo sa akin yan. Kung dote ang pag-uusapan, noon ang Sambahayang Jiao ay nagbayad na ng 50 milyong pisong dote 3 taon bago ang itinakda. Ngayon kasama ang interes ay 80 milyong piso na ito. Hindi mo pa hawak ang korporasyong Su. Kaya mo ba itong bayaran? Ako. $100 milyon? Ito, Mukhang nagulat din sila sa 1,000 pisong ito. Huwag kang mag-alala. Kahit kailangan ko pang ibenta ang lahat ng ari-arian ko, ibabalik ko pa rin sa iyo ang pera ng dote. Mula ngayon ay wala na tayong ugnayan sa isa't isa. Siya nga pala. Nagpatingin ako sa isang master para sa iyo. Ang sabi ay, maganda ang tadhana mo. Magkakaroon ka ng maraming anak at apo, pero lahat sila ay dahil sa tulong ng mga kaibigan mo. hindi, ikaw. Bakit may gagastos ng ganoon kalaking dote para lang pakasalan siya? Hindi maaari. Titingnan ko talaga kung sino ang taong iyon. Asawa ko. Paano mo nalamang nandito ako? Siguro naramdaman kong inaapi ang asawa ko dahil sa ating koneksyon. Ano bang ginagawa mo? Asawa ko. Ang isang taong tulad ko ay likas na mabait. Kapag may nakikita akong kawawang ligaw na hayop sa daan, gusto ko lang silang protektahan. Nagtatrabaho ka bilang security guard. Magkano lang ba ang kinikita mo sa isang buwan? Bakit nagrenta ka pa ng ganitong marangyang sports car para lang magpanggap na mamayaman? Akala mo ba talaga ay isa lang akong security guard? Tama rin naman. Ang isang security guard ay hindi manghihinayang na magrenta ng ganitong sasakyan. Siguro naman wala kang ibang racket doon sa club, di ba? Ako? Mula ngayon ay hindi na tayo gagawa ng mga kalokohan, aalagaan at bubuhayin ka ng asawa mo. Wala talaga akong magagawa sa'yo. May lalaking bumuhat at nag-alis kay Sunwan yan. Mukhang nakahanap na talaga siya ng lalaking sasalo sa kanya. Kaya naman pala ang lakas ng loob niya. Dahil nakahanap na pala siya agad ng kapalit. Masyado ko pala siyang minaliit. Siya nga pala, nakita mo ba ng malinaw kung ano ang itsura ng lalaking iyon?
Masyadong nakakasilaw ang mga ilaw, kaya hindi ko talaga nakita ng malinaw. Pero nakita ko ang modelo ng sasakyan. Mukhang iyon ang limited edition na Rolls-Royce na nag-iisa lang sa buong mundo. Hindi kaya si Batang Panginoong Chi iyon? Sino ba talaga itong si Batang Panginoong Chi? Ha? Siya kaya ang pinakatanyag na tao sa Jiang? Sa mata nating mga negosyante. Siya ang hari? Kaya paanong magkakagusto iyon sa kanya? Pero sigurado akong kotse ni Batang Panginoong Chi ang nakita ko. Masyadong masilaw ang ilaw. Siguradong nagkamali ka lang ng tingin. Dito sa Jiang, marami namang nagmamaneho ng Rolls-Royce. Pero ang karamihan sa kanila ay mga matatandang may. Mga apo na. Kaya naman pala nakapagbigay siya ng 800 milyong piso na dote. Bayad pala iyon para sa kanya. Itong si Sunuan yan, wala talagang pinipili. Ang ganitong klaseng lalaki na malapit na sa hukay, nagagawa pa niyang patulan. Ang isang boring na taong tulad niya, siguradong hindi na siya makakahanap pa ng lalaking hihigit pa sa akin. Anong nangyari? Munting guwardiya. Marunong ka palang mag-alaga sa akin. Kasal na tayo. Asawa kita. Kahit sa batas o sa ating relasyon, tayo ang pinakamalapit sa isa't isa. At isa pa, pinatira mo pa ako sa bahay mo? Kaya ang pag-alaga ko sa iyo ay nararapat lamang. Sa hinaharap ba, ay lolokohin mo ako? O bibiguin? Hinding-hindi. Pero, hindi kasama doon kung ikaw mismo ang magkamali ng intindi. Salamat. Hindi mo alam kung gaano. Katama ang timing ng pagdating mo. Magsalita ka. Batang Panginoong Chi, nahanap ko na ang impormasyon. Pumunta si Binibining Su sa bahay ng dating nobyo niya ngayong araw. Mukhang minaltrato siya roon. Bukas, kontakin mo ang asawa ko gamit ang pagkakakilanlan ni Batang Panginoong Chi para sa isang kolaborasyon na nagkakahalaga ng 80 bilyong piso. Mula ngayon, gagawin ko silang lumuhod para humingi ng tawad sa aking asawa. Batang Panginoong Chi, naabisuhan na ang ginang na pumunta sa kumpanya para makipag-usap sa 10 bilyong pakikipagtulungan. Bukod pa rito, sina Su Nuanyo at Zhao Se ay nagkataon ding nandito sa Tiancheng na grupo ngayong araw para makipag-usap sa kooperasyon. Tamang-tama ang pagkakataon, ang atraso nila sa asawa ko kahapon. Ay iniisip ko pa lang kung kailan ko sila mapaghihigantihan. Sunuan yan. 5 taon kayong nagmahalan ng boyfriend mo, pero bago ang kasal ay bigla kang sinipa palayo. Paano ka pa nagkaroon ng kapal ng mukhang lumabas? Hitsura mong iyan, nakukuha mo pang lumabas ng bahay. Bakit naman hindi ko gagawin? Ikaw, Kuyang Ze, tingnan mo siya. Kahapon lang kung tawagin mo siya ay bayaw, pero ngayon ay nakakapit ka na sa kanya at tinatawag siyang kuya. Kahit ang mga baboy ay hindi nagbabago ng ganoon kabilis, 'di ba? Napakawalang hiya talaga. Pati sariling bayaw ay inaakit. Huminto ka dyan. Sunuan yan. Pumunta ka ba rito para sirain ang pakikipagtulungan namin sa Tiancheng na grupo? Narito rin ako para pag-usapan ang pakikipagtulungan kasama si Batang Panginoong Chi ng Tiancheng na grupo para sa 10 bilyong halaga ng transaksyon. Haha, Ha 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 ha. nakakatawa ka talaga. Hoy, narinig niyo ba iyon? Sabi niya ay pumunta siya sa Tiancheng na grupo para kay Batang Panginoong Chi niyo para makipag-usap tungkol sa 10 bilyong transaksyon? Ano? Hahaha. Sunuan yan? Nababaliw ka na ba dahil sa pakikipaghiwalay ko sa iyo? Alam mo ba kung gaano kalakas ang Tiancheng na grupo? Ang dahilan kung bakit kami nakapunta rito ngayon ay dahil lamang sa tulong ng tito ko na manager sa Departamento ng Human Resources para lamang makaharap ang isang opisyal ng Tiancheng. Ikaw na presidente ng isang bagsak na kumpanya at hindi pa man lang opisyal na nakakaupo ay gustong makipag-usap ng personal kay Batang Panginoong Chi para sa 10 bilyong transaksyon? Nababaliw ka na ba? O ako ang nababaliw? Si Batang Panginoong Chi ay ang tanyag na presidente ng Tiancheng. Noong nakaraan, humiling ang 4 na malalaking pamilya ng lungsod ng Jiang na makita siya, pero hindi niya man lang sila pinansin. Nakusa kanyang kikitain ngayon,
Mayroon bang naniniwala rito sa mga narito? Saan ba galing ang baliw na ito? Narito talaga ako para makipag-usap. Kayong tatlo, alam nyo ba kung anong klaseng lugar ito? Ginagawa nyo bang palengke ang Tiancheng na grupo? Napakaingay ninyo, lumayas kayo rito. Kuya, ang taong ito ay pamangkin ng manager sa Human Resources. Inirekomenda kami ni tagapamahalawang ngayong araw para makipag-usap sa mga opisyal ng Tiancheng tungkol sa kooperasyon. Pamangkin pala kayo ni tagapamahalawang, hindi nyo agad sinabi. Pupunta na kami ngayon para tawagin si tagapamahalawang. Sino naman po siya? Siya ba? Isa lang siyang presidente ng kumpanya na malapit ng malugi at hindi pa opisyal na nakakaupo. Siguro, gusto lang niyang sumingit dito para ialay ang sarili sa isang opisyal para makakuha ng maliit na kooperasyon. Kahit sino na lang talagang kung sino-sino, mga bastos at pulubi, ay gustong pumasok sa Tiancheng na grupo. Hindi man lang tinitingnan kung kasing level ba nila. Kumusta po? Nakatanggap ako ng abiso mula kay espesyal na asistente Wang, kaya pumunta ako para makipag-usap kay Batang Panginoong Chi tungkol sa kooperasyon. Hahaha, umalis ka na agad. Kung hindi ay huwag mo akong sisihin kapag naging malupit ako sa iyo. Bakit? Dahil ilang taon na sila sa Tiancheng na grupo at noon pa man ay ibang kumpanya na ang naghahabol na makipag-ugnayan sa aming Tiancheng na grupo. Wala pa kaming narinig na ang Tiancheng na grupo ang unang nag-alok ng pakikipagtulungan at ang Batang Panginoong Chi pa mismo ang makikipag-usap sa iyo. Aba iha, bata ka pa pero ang lakas na ng loob mong magsalita ng ganyan. Tio, mabuti naman at dumating kayo. Ang babaeng ito, nasisiraan na ng bait at nagagawa pa kaming insultuhin, pati ang magiging asawa ko na magiging pamangkin nyo rin. Huwag ninyo siyang palalampasin ngayong araw. Ang lakas ng loob mong hamunin. Ang pamangkin ko sa teritoryo ko at nagkakalat ka pa ng maling balita tungkol sa Batang Panginoong Chi. Kayong dalawa, hulihin niyo siya para sa akin. Pagkatapos naming pag-usapan ng pakikipagtulungan ng pamangkin ko, ay babalikan ko siya para pagbayarin. Kung talagang ako ang panauhing inimbitahan ni espesyal na asistente Wang at naabala ninyo ang pakikipagtulungan sa Batang Panginoong Chi, pati na ang paghuli sa akin, kakayanin nyo ba ang magiging kahinatnan nito? Walang anumang kahinatnan. Kaya paano namin ito papasanin? Iha, iniisip mo bang matatakot mo ako sa isang kasinungalingan lang? Sige. Dahil ayaw ninyong maniwala sa akin, dala ko rito ang numero ni espesyal na asistente Wang. Pababain ko na lang siya rito para personal na kumpirmahin ang lahat, hindi ba? Sunuan yan. Nakaadik na yata sa iyo ang pag-arte, no? Ano? Sige, tawagan mo na. Baka naman hindi si espesyal na asistente Wang ang darating, kundi ang kalaguyo mong si Lolo Wang. Ha ha ha. Espesyal na asistente Wang, kumusta po? Ako po si Sunuan yan. Nandito na po ako sa grupo, pero may mga taong ayaw maniwala na narito ako para sa 78 bilyong pisong pakikipagtulungan at gusto nila akong palayasin. Maaari niyo ba akong sunduin dito? Sige po, Binibining Su. Bababa na po ako agad. Anong nangyari? Binubuli si Binibining Su sa labi ng kumpanya at hindi siya makapasok. Napakalakas ng loob nila. Inaapi ang asawa ko, inaapi na siya sa mismong harapan ko. Mauna ka na, susunod na ako agad. Opo. Darating na rito si espesyal na asistente Wang mamaya. Che. Sige na, tapos na ang pag-arte mo. Kayong dalawa, hulihin niyo siya para sa akin at turuan niyo siya ng leksyon. Anong ginagawa niyo? Baka sa huli ay ang Tiancheng na grupo ay pasukin na lang ng kahit sinong baliw na gustong magwala. Bitawan niyo ako. At ang bubugbog na ito ngayong araw, dapat ay itanim mo sa isip mo. Huwag ka nang magsisinungaling sa susunod. Ilabas na siya. Bitawan niyo ako. Tingnan ko lang kung sino mangangahas na hawakan siya. Binibining Su, ayos ka lang ba? Paano nagawang tawagin ng babaeng ito si espesyal na asistente Wang? Baka naman siya talaga ay espesyal na bisita ni Batang Panginoong Chi. Balak mo ba akong ipahamak, bata ka? Hindi. Anong espesyal na bisita? Mukhang magaling talaga si ate. Bukod sa biglaang pagpapakasal sa matandang lalaki, ngayon ay kumakapit pa kay espesyal na asistente Wang. Ano ang ibig mong sabihin? Tito, sigurado akong may lihim na ugnayan si Sunuan yan at itong si espesyal na asistente Wang, ginagamit ang posisyon ni espesyal na asistente Wang para magpanggap na utos ito ni Batang Panginoong Chi. Ngayong pumunta rito si Sunuan yan sa kumpanya. Kahit hindi matuloy ang pag-uusap para sa negosyo, kakalat pa rin ang balita na balak makipagtulungan ni Batang Panginoong Chi sa kanya na magbibigay ng bagong buhay sa kumpanya niyang malapit ng malugi. Talagang napakagaling mong magplano. Anong pinagsasabi mo? Espesyal na asistente Wang. Isa ka lang namang maliit na asistenteng kasama ni Batang Panginoong Chi, ang lakas ng loob mong gawin ang ganitong bagay. Kapag nalaman ito ni Batang Panginoong Chi, tingin ko ay hindi mo na magagawa pang manatili bilang asistente? Ha ha ha. Tagapamahalawang? Malapit ka na sa iyong katapusan, pero hindi mo pa rin alam kung paano ka mapapahamak. Ang asawa nitong si Binibining Su ay talagang mula sa Tiancheng na grupo, pero hindi ako iyon. Ang asawa ko, hindi ba siya guwardiya sa isang club? Siguro ay marami siyang trabaho. At guwardiya rin siya rito? Kita mo na, tama nga ang hinala ko. Sunuan yan.
Sabihin mo na agad, sino ang asawa mo? Ngayong araw ay gagamitin ko ang aking kapangyarihan bilang tagapamahala ng human resources para tanggalin ang mga peste sa grupong ito. Ang posisyon ng asawa ko. Marahil ay sapat lang para utusan si espesyal na asistente Wang na kumuha ng delivery ng pagkain. Wala talaga siyang ganoon kalaking kapangyarihan. Nagpapanggap ka pa rin ano? Kung hindi ka magsasalita, malalaman ko rin ang totoo. Huwag mo akong sisisihin kapag nangyari iyon. Gagamitin ko ang pangalan ng Tiancheng para iban ang asawa mo sa buong probinsya. Ako ang kanyang asawa. Ako ang asawa niya. Panginoong Chi. Batang Panginoong Chi. Batang Panginoong Chi. Batang Panginoong Chi. Ikaw? Panginoong Chi. Batang Panginoong Ki. Kayo. Ano po ang sinabi ninyo kanina? Siya po ba ang asawa ninyo? Pinagdududahan mo ba ako? Hindi ka ba guwardiya? Asawa ko? Kailan ko ba sinabing guwardiya ako? Paano itong nangyari? Pinahamak mo ako ng husto. Ang lakas ng loob mong sakta ng asawa ni Batang Panginoong Chi. Nadamay tuloy ako sa galit ni Batang Panginoong Chi. Papatayin kita sa bugbog. Tito, hindi ito maaari. Siya ay isang hamak na babaeng pinaglumaan ko ng 5 taon. Paano siya magugustuhan ni Batang Panginoong Ki? Manahimik ka. Ang lakas ng loob mong insultuhin ang asawa ko? Mukhang gusto mo nang mamatay. Wang Xuan, hindi ba gusto niyang makipagtulungan sa Tiancheng na grupo? Sakto namang kulang sa tao sa pagmimina sa Feizo. Hayaan mong si tagapamahala Wang at siya ay magkasamang pumunta roon. Batang Panginoong Chi, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Hi, Panginoong Chi. Batang Panginoong Chi, wala po akong alam. Maawa po kayo sa akin. Batang Panginoong Chi, hi. Ay, Batang Panginoong Chi, Batang Panginoong Chi. Batang Panginoong Chi, Batang Panginoong Chi. Sino bang mag-aakala na ang lalaking basta ko lang niyayang magpakasal ay isa palang makapangyarihang tao? Asawa ko. Mahal ko. Mahal ko. Mahal ko. Batang Panginoong Chi, bilis, dalahin agad si Batang Panginoong Ki sa ospital. Batang Panginoong Chi. Batang Panginoong Chi, maayos ka lang ba? Master Ke, bakit po kayo nandito? Batang Panginoong Chi, hinabol ka ng mga pumatay noong nakaraang 2 araw, muntik ka ng mamatay. Ngayon, isang maliit na hakbang na lang at magiging gulay ka na. Simula noong bata ka pa, masyadong matapang ang iyong tadhana. Ngayong nagbago ang iyong swerte sa pag-aasawa, lalo itong naging delikado. May paraan ba para malutas ito? Itago mo ang iyong pagkatao, magpanggap kang baliw sa loob ng 3 buwan. Lalo na sa mga taong pinakamalapit sa iyo, hindi mo dapat ipaalam. Kundi, hindi lang ikaw, pati ang asawa mo ay madadamay. Ito na lang ba ang tanging paraan? Oo. Batang Panginoong Chi, dapat kang maging maingat. Aalis na ako. Salamat po, matandang Ke. Binibining Su. Ang iyong kamay. Wala ito. Nasugatan lang ako habang naghihiwa ng prutas kanina. Napakamalas ko naman talaga nitong mga nakaraang araw. Mahal ko, gising ka na. Naghiwa ako ng prutas para sa'yo. Kisili. Napakatamis nito. Hehe. Sabi ng doktor ay tumama ang ulo ni Batang Panginoong Chi at naging baliw na siya. Hehe. Parang langit kanina tapos impyerno na ngayon. Bakit ba ganito kalala ang kapalaran ko? Sabi rin ng doktor, may posibilidad pa na gumaling siya. Kaya, kung ganyan siya, paano niya pamamahalaan ang Tiancheng na grupo? Hi. Binibining Su? Isa lamang siyang amo ng pamilya Ki mula sa isang katamtamang antas na pamilya. Ngayong araw sinuhulan ng amo ang mga ehekutibo ng Tiancheng upang magkunwari para makita ng walang hiyang magkaparehang iyon. Ginawa ito ng amo para lamang hindi kayo maapi ngayong araw. Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Isang araw pa lang kaming kasal ng asawa ko pero naging isip bata siya dahil nasiko ko siya. Hi, mahal, nandito ka na pala. Halika, upo ka. May ipakikita ako sa iyong astig na Rubik's Cube, kaya nitong maging sira na. Mahal, hindi mo naman ididiri si Silly, di ba? Paano naman mangyayari iyon? Kahit ano pa ang sabihin, responsibilidad ko rin ito.
Kahit anong mangyari, hinding-hindi kita ididiri o iiwan. Ang bait ng asawa ko? Alam ko namang ikaw ang pinakamabait sa lahat. Noon yan, patawad. Para sa kaligtasan nating dalawa, kailangan kong gawin ito. Pagkalipas ng 3 buwan, hinding-hindi na kita lolokohin pa. Pangako yan ni Kisili. Mahal, anong nangyari sa'yo? Pagod na pagod lang talaga ako nitong mga nakaraang araw. Pero, sa wakas ay makakapagpahinga na rin ako ng maayos ngayon. Mahal, nandito pa si Silly. Asawa na ako ni Silly ngayon, kaya wala nang dapat ikahiya. Mahal? Napanood ko sa mga drama na ang mga mag-asawa ay dapat mag-honeymoon. Ano ba yung honeymoon? Gusto rin ni Silly yon. Anong pangkasal na gabi ang sinasabi mo? Bawasan mo na ang panonood ng ganitong uri ng mga palabas. Itong nakakainis na pagkatao bilang tanga. Ang asawa ko ay nasa harap ko lang pero hindi ko man lang siya mahawakan. Saan ka pupunta? Masyadong mainit ang panahon. Maliligo muna si Silly. Ang linis mo naman sa katawan? Napakabait talaga ni Silly. Oo. Ano ito? Senyorita, ito ang regalong pangkasal na galing kay Lolo Su. Sinabi niya po na kailangang ilagay ito sa kwarto ninyo ng inyong asawa. Naintindihan ko. Ilagay mo na lang diyan. Hehe. Dahil sa halamang ito, malapit na akong magkaroon ng apo sa tuhod. Kung hindi ka tunay na lolo ay hindi mo talaga magagawa ang ganitong bagay. Bata ka pa, hindi mo pa ito naiintindihan. Silly. Ang init-init ko. Hindi mo ba binuksan ang aircon? Bubuksan ko. Halamang Chingsi? Mukhang galing ito kay Lolo Su. Iba talaga ang galing ng mga matatanda. Ano? Asawa ko? Ikaw? Ako? Silly, napansin ko na ang gwapo mo pala. Sunuan yan? Ano bang ginagawa mo? Para lang siyang bata na may isip na 3 taong gulang. 25 na ang edad ko. Oo nga pala. Pareho na tayong matanda at legal na mag-asawa. Kaya anong masama sa gagawin natin? Ano na naman iyon? Asawa ko. Hindi pwede. Kahit na mga matatanda na tayo, kailangang irespeto pa rin ang sariling kagustuhan niya. Gusto ko. Silly. Sa talino mong iyan, baka hindi mo pa naiintindihan ang sinasabi ko. Baliwala na lahat ng sinabi ko kanina. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin ngayong araw. Masyado akong nadadala sa emosyon. Sa kabilang kwarto na lang ako matutulog. Mag-isa ka lang dito. Matulog ka ng mabuti, ha? Wang Xuan, tanungin mo agad ang eksperto ngayong gabi. Kung may paraan ba para matigil ko na ang pagpapanggap na tanga? Kahit magkano ay babayaran ko. Ma'am. Narito na ang lolo nyo. Paakyat na siya. Patay na. Mabubuko na tayo. Ang galing naman ng asawa ko. Silly, magpakabait ka. Hinaan mo lang ang boses mo. Yan. Gising ka na ba? Gising na po, Lolo. Sandali lang po. Humiga ka na sa kama ngayon. Huwag kang maingay. Maglaro tayo ng kunwari ay natutulog, pwede ba? Sige, Halika. tulog-tulog na.
Lolo, bakit po kayo nandito? Sinong may sabing lumabas kayo ng ospital at maglakad-lakad? Naku, Hey, nag-aalala lang naman ako sa inyong dalawa. Lolo, pagod na pagod si Silly kahapon. Hindi pa siya nagigising hanggang ngayon. Haha. Masyadong mapangahas ang mga salitang iyan. Ikaw talagang bata ka, hindi tama ang ginagawa mo. Gustong-gusto na ni Lolo na magkaroon ng apo, pero dapat ay magdahan-dahan ka lang. Hindi pwedeng mapagod ng husto ang katawan ng asawa ng apo ko. Lolo, nagkakamali po kayo ng akala. Lolo, wag niyo na pong sisihin ang asawa ko. Malakas po ang katawan ko. At saka sa kabilang kwarto, natulog si Mrs. kagabi. Ano? Silly naman. Ikaw talagang bata ka? Gusto mo na ba talagang mamatay na si Lolo, ha? Lolo, Bibigyan kita ng 2 buwan, kailangang mabuntis ka na. Kapag hindi ko pa nakita ang apo ko sa tuhod, ititigil ko na ang pagpapagamot ko at uuwi na lang ako dito para tumira. Lolo. May mali sa lalaking ito. Mahal, may nasabi bang mali si Silly? Nakita lang ni Silly na pinapagalitan ka ni Lolo. At gusto ko lang ipagtanggol ni Silly. Anong masamang balak ang magagawa ng isang inosente? Wala iyon. Si Silly ang pinakamagaling. Kaarawan ni Silly ngayong araw. Ilalabas ko si Silly para kumain ng masarap. Gusto mo ba? Talaga? Sige po, sige po, sige po! Kakain ng masarap, kakain ng masarap. Tinatrato niya talaga ang tangang iyan na parang bata. Hindi ko talaga maintindihan. Kaya pala sinasabing swerte ang tangang ito. Ang lalaking tulad niya ay magiging pulubi lang kapag iniwan si Binibining Sue. Kumuha ang pamilyang Sue ng mga trabahador, hindi ng mga taong chismosa. Pasensya na po, ma'am. Mahal, huwag ka na magalit. Bibigyan ka ni Silly ng candy. Salamat, Silly. Tara na. Akala mo naman kung sino dahil lang sa pera? Isa lang naman siyang babaeng tinapon at iniwan ng kanyang fiancé. Tama. Sa tingin ko, tanga lang ang magkakagusto sa kanya. Oo nga. Silly, anong problema? Wala po ito si Silly. Tara na. Tara. Mag-ingat ka sa ulo mo. Wang Xuan, alisin mo ang 2 katulong sa villa na iyon. Tara na. Kakain na tayo ng masarap. Unang date kasama si Mahal. Hindi ko akalain na marami ka palang alam. Lahat ito ay mga paborito ni Silly. Kung gusto mo itong kainin, kumain ka pa ng marami, ako ang magbabayad ng lahat dito. Bakit parang pamilyar ang boses na iyon? Bakit ka ba tingin ng tingin sa akin? Kasi ang ganda ng asawa ko. Napakahusay niyo talaga. Niloko niyo pala ako at pinagmukhang tanga. Sinasabi ko na nga ba, paano magiging normal ang isang taong naging baliw sa loob ng 9 na taon? Ang totoo pala ay palabas lang ang lahat ng ginawa niyo noong araw ng kasal. Si Presidente Lee ba ito? Ang ehekutibo ng Tiancheng? Gusto pong makipag-usap ng detalyado ng Korporasyong Su sa inyo ngayong araw tungkol sa 80 bilyong pisong kolaborasyon. May oras po ba ang mga ehekutibo para rito? Sige po, hihintayin ko po kayo sa restoran ng Meiyuan. Hump, sunuan yan. Tignan natin kung paano mo ito haharapin ngayon. Tara na. Ate, huwag ka munang magmadaling umalis. Kailan ka pa nandito? Ate, bakit ka kinakabahan? Hindi ba normal na tao naman ang bayaw ko? Bakit kanina pa siya umaasta na parang isang tanga? Maaari kayang nagpanggap lang kayong dalawa noong araw ng kasal? Anong pinagsasabi mo? Lahat ng iyon ay totoo. Binabalaan kita, hindi mabuti ang kalusugan ni Lolo, kaya huwag kang magkakalat ng chismis sa kanya. Kung gayon, ang pagiging presidente ni Bayaw sa Tiancheng na grupo ay totoo rin? Siyempre naman. Sa lahat ng mga ehekutibo ng Tiancheng, pasensya na talaga sa inyo. Wala pa kasi akong gaanong alam sa mundo. Ang ulol na ito, ay talaga bang presidente nyo? Ehekutibo ng Tiancheng.
Kahit kailan ay hindi nagpapakita ng tunay na mukha ang aming presidente, pero hinding-hindi siya magiging isang ulol. Sunuan yan, ang lakas ng loob mo. Nagawa mo pang humanap ng isang ulol para magpanggap bilang presidente ng aming Tiancheng na grupo. Gusto niyo na bang magsara ang inyong korporasyong Su? Ako, Ay, pasensya na ha, ate. Hindi ko alam na hindi pala presidente ng Tiancheng na grupo ang ulol na ito. Hindi naman siguro maaapektuhan ng 80 bilyong kolaborasyon mo, di ba? Hump, 80 bilyong kolaborasyon pa raw. Ang lakas ng loob mong hayaan ang asawa mo na gamitin ang pangalan ni Batang Panginoong Chi para mangloko kahit saan. Tingin ko kahit siya ay hindi na rin kayang isalba ang sarili niya. napakahalaga talaga para sa akin ng 80 bilyong kolaborasyon na ito. Tungkol sa nangyari sa asawa ko, bibisita ako sa inyo balang araw para personal na humingi ng tawad kay Batang Panginoong Chi. Hump, sino ka ba sa akala mo para makita si Batang Panginoong Ki? Isa ka lang namang bagsak na presidente? Huwag na tayong makipag-usap sa kanya, magpadala na lang tayo ng mensahe. Mula ngayon, ang sinumang makikipagtulungan sa iyo ay kaaway na ng Tiancheng na grupo. Sisirain natin ang lahat ng pagkakataon niya. Sino ang may lakas ng loob? Sino ang naglalakas loob na mang-api sa asawa ko? Hindi ko siya patatawarin. Sili, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ate, mukhang talagang protektado ka nitong baliw mong asawang nahanap pa. Sayang lang, hindi man lang siya makapagsalita ng maayos at mukhang mahina rin ang ulo niya. Ang pagpapanggap ng baliw na ito bilang Batang Panginoong Ki para sa aming Tiancheng na grupo ay isang malaking kahihiyan, talagang malaking kahihiyan ito. Hindi maaari. Tatawag ako ngayon din para i-blacklist ang Korporasyong Su. Presidente Lee, huwag po kayong padalos-dalos. Binastos ni Sunuan yan si Batang Panginoong Chi. Siguradong tuturuan siya ng leksyon ng aming Korporasyong Su. Pero, taga-Su rin ako. Kapag na-blacklist niyo ang Korporasyong Su, paano na ako? Kung hindi i-blacklist, paano mawawala ang galit ko? Kayo? Asawa ko, patawad, hindi ito sinasadya ni Silly. Ayos lang. Teka, Nagkamali kami, hihingi ako ng paumanhin ng personal kay Batang Panginoong Chi sa ibang araw. Ano man ang parusa, tatanggapin ko ito. Maghihilamos lang ako. Hindi ba kayo tatawag kay Batang Panginoong Chi? Bakit hindi na kayo tumatawag? Bakit parang hindi ka nabaliw ngayon? batang ito, hinahamon mo ba ako? Ngayong araw ang Korporasyong Su ay kailangang i-blacklist. Li Tianming, Ito po, Presidente. may lakas ka ng loob na ibaan ang kumpanya ng asawa ko? Sino ang nagbigay sa iyo ng ganoong kapangahasan? Hindi ko inaasahan kayo pala iyan. Hindi pa namin kailanman nakikita ang inyong tunay na mukha. Akala namin ay may nagpapanggap lamang. Hindi ko akalaing kayo nga po iyan talaga. Ha. Paano ito naging posible? Dahil ikaw ang tunay na Batang Panginoong Chi. Bakit ka nagpanggap na tanga kanina? Alam ba ito ni Sunuan yan? Kung gusto mong mabuhay, huwag kang magtanong ng hindi dapat itanong. Li Tianming, Opo. ang taong ito ay talagang hindi namin gusto ng asawa ko. Sabihin mo sa mga direktor ng Korporasyong Su, kapag nanatili pa ang taong ito sa Korporasyong Su, magsipag bitiw na ang mga matatandang iyon sa kanilang pwesto. Ikaw. Pinakaayaw ng ate ko ang niloloko siya. Sa ginagawa mong ito sa akin, hindi ka ba natatakot na isumbong ko sa kanya na nagpapanggap ka lang na tanga? Lapastangan, may karapatan ka bang pagbantaan ng aming presidente? Titikom ka ba ng kusa? O kailangan ko pang ipatikom ang bibig mo sa iba? Matalino ka naman. Alam ko kung alin ang pipiliin mo. Opo. Batang Panginoong Chi, naguluhan lang po ako. Huwag po kayong mag-alala. Umalis ka na! Sunuan yan. Bakit? Napakaswerte mo palagi. Bakit ikaw ang kinikilalang anak na babae ng pamilya Su simula nang isilang ka? Kahit sinong lalaki ang mapangasawa mo, siya pa rin ang pigaling sa mundong ito. Kukunin ko ang lahat ng sa iyo. Maghintay ka lang. Pasensya na at hindi ko agad nakilala ang iyong kahalagahan kanina. Pero huwag po kayong mag-alala. Mula ngayon ay magiging panauhing pandangal na si Binibining Su sa aming Tiancheng. Ituturing namin siya gaya ng pagtrato sa inyo. Batang Panginoong Chi, Batang Panginoong Chi, ito ang pinakamagandang alak ng tindahan na espesyal kong in-order para sa inyo. Halika. Para sa inyo. Para sa inyo, para sa inyo. Halika. Tagay. Asawa ko, makinig ka, magpapaliwanag ako. Silly. Bakit kanya binibigyan ng tubig para inumin? Hindi pala niya narinig ang usapan namin kanina. Asawa ko? Alak ito? Hehe.
Alak nga talaga ito. Hayop, may isip lang siya ng isang 3 taong gulang. Paano niyo siya napilitang uminom ng alak? May isip siyang 3 taong gulang? Binibining Sue, magaling ka talagang magbiro. Siya ay... Gusto niyo talagang uminom para humingi ng tawad, di ba? Sige, ako na ang iinom. Huwag niyo na siyang pahirapan. Ay. Ito. Ang basong ito ay para humingi ng paumanhin kay Batang Panginoong Chi para kay Silly at humingi rin ng paumanhin sa Tiancheng na grupo. Asawa ko. Sile, maghintay ka lang muna dyan ng mabuti. Ang basong ito naman ay pasasalamat sa Tiancheng na grupo para sa pagsagip sa amin sa 80 bilyong piso na kooperasyon. Huwag. Hay, hindi na pwedeng uminom. Ang basong ito ay, Ma'am, huwag ka nang uminom pakiusap. Kapag uminom ka pa, ay mawawalan na ako ng buhay. Ma'am, gusto kong humingi ka ng tawad sa asawa ko para sa ginawa mo kanina. Hihingi ng tawad. Hihingi ng tawad. Para saan ang tawad? Sige po. pasensya na po. Pasensya na po. Hinding-hindi na mauulit. Kasalanan namin. Sige, Pasensya na po talaga. huwag na itong mauulit muli. Opo, Sige po. Sige po. Ha? Ay. Mahal. Teka, ito ay... Magaling ang ginawa nyo? Madaragdagan ng 200 at 33,000 piso ang inyong sahod. Naku, maraming salamat po. Ayos. Maraming salamat po. Ha 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 ha. Huwag kang aalis, kaya ko pang uminom. Ang hina na nga ng toleransya mo sa alak, nagpipilit ka pa. Hoy, Batang Panginoong Chi, ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Jiang na si Lolo Duan ay matagal na gustong makipagkita sa inyo. Kung sa bagay, siya ang makapangyarihan sa katabing lalawigan ng Su. At hindi maiiwasang makatrabaho siya sa hinaharap. Ipaschedule sa hotel ng Hayan pagkalipas ng 3 araw. Sige po, asikasuhin ko na po. Sile, hindi ka nababaliw? Ako, Imposible naman iyon. Siguradong lasing lang ako at nananaginip. Sa panaginip ko, ang hitsura mo kapag hindi ka baliw ay ang gwapo pala. sa tingin ko, ikaw ang pinakabaliw sa atin. Hindi ka naman pala marunong uminom pero ang dami mong nilaklak. Tama na. Kailangan mo nang matulog. Silly, gusto ni Lolo na mabuntis ako sa loob ng 2 buwan. Paano kung pumunta tayo sa sperm bank para pumili ng magandang binhi para sa IVF? Akala mo ba lay wala akong kakayahan? Ang kawalan ng kakayahan ay isang bagay, pero ang pangunahing dahilan ay ang pagiging manang ng gene ng isang baliw. Ngayong gabi ay papatunayan ko sa iyo ang 2 bagay na yan. Napanaginipan ko ang tungkol sa sex. Parang hindi naman. Miss Sue, sa sobrang lakas ng sigaw mo kagabi, akala mo ay guguho na ang villa. Ano? Miss Sue, alam mo, ang galing talaga ni Sir. Sunuan yan. Ikaw, hayop ka talaga. Mag-asawa naman kayong dalawa. Hindi ba normal lang iyon? Hay, siguradong panatag na ang loob ni Boss Sue ngayon. Sa bagay. Teka, sandali. Kung hindi pa naginip ang kagabi, sino ang tumatawag na? Tutal, sila ang hari-harian sa kabilang lalawigan ng Su. Hindi may iwasang makatransaksyon sila sa hinaharap. Mag-schedule ka pagkatapos ng 3 araw sa hotel ng Hayan. O mahal ko, gising ka na pala? Ano ba ang iniisip ko? Siguradong panaginip lang iyon. Paano ba ako nakauwi kagabi? Inihatid kayo ni Sir pauwi gamit ang sasakyan. Nagmaneho siya? Paanong mangyayaring marunong siyang magmaneho? Tingnan mo, At pati na rin ang panaginip kagabi. Cheese silly. Mayroon ka bang itinatago sa akin? Ginawa mo ba lahat ng ito? oo, gusto ni Mrs.
Kaya araw-araw akong magluluto. Sige, Oo. isang taong may talino na parang 3 taong gulang. Makakagawa ba talaga ng ganito kasarap na pagkain? Silly, Po. lahat ng ito, saan mo natutunan? Sa talino mong iyan, ang tumpak na pagtakal ng mga sangkap, mahirap 'di ba? Ano po ang pagtakal? Bata pa lang ako, iniwan na ako sa kusinera ng pamilya Ki para alagaan, kaya natuto na lang ako kakanood. Kaya lang, Anong problema? gusto rin kumain ni Silly. Kulang ang mga sangkap ngayon, kaya isang sandwich lang ang nagawa ko. Masarap. Chi, silly, huwag kang magbiro ng ganyan. Asawa kita? Hindi ba pwedeng humalik man lang? Ako. Uhaw. Uhaw na ako. Ipagkuha mo ako ng tubig. Sige po. Huwag mo na silang tignan. Nakalayo na sila. Bosso, nahuhulog na ba ang loob mo sa kaniya? Anong pinagsasabi mo? Sinong nahuhulog ang loob? Sa totoo lang, mabait naman si Sir. Kung hindi lang siya medyo tanga, isa talaga siyang mabuting pagpipilian para makasama habang buhay. Anong masama kung tanga ang isang tao? Kahit papaano, hindi siya makikipag-unahan sa akin o may itatago. Hindi ko rin kailangang mag-alala na makakatagpo ng manlolokong tulad ni Jause, na niloko ako ng 5 taon, at ang pakay lang pala ay ang mga ari-arian ko. Hindi mo alam? Napakabuti niya? Sinusunod niya lahat ng gusto ko, at sa puso't mata niya, ako lang ang tanging naroon. Sapat na iyon para sa akin. Talaga bang balak mong makasama ang isang tanga ng ganito habang buhay? Ma'am Sue, malalaman din ni Lolong Sue ang katotohanan balang araw. Kapag maayos na ang kalagayan ni Lolo, isasama ko siya para bisitahin si Lolo. Maiintindihan din ako ni Lolo. Mrs., pasensya na. Ang sili ko talaga ang pinakamagaling. Mrs., kapag nakagawa ng mali si Silly sa susunod, mapapatawad kaya ni Mrs. Silly? Basta't wag mo lang akong lolokohin. Lahat ay ayos lang. Pero niloko nga kita. Hindi ko pa pwedeng sabihin ang katotohanan sa ngayon. Ma'am Sue, lumabas na si Sir. Siguradong pumunta na naman iyon sa parke sa tabi para maglaro. Tara't maglakad-lakad din tayo doon para makita kung ano ba talaga ang pinaglalaruan niya araw-araw. Matagal na po kayong hinihintay ni Lolo Duan sa hotel ng Hayan. Alam ko na. Ito, siya ba talaga ang amo? Sino pa ba kung hindi siya? Magpadala ng tao para magbantay sa parke? Iulat agad sa akin kung pupunta rito si Mrs. para hanapin ako. Opo. Miss, hindi ba loko-loko ang amo? Pero kanina ay mukhang hindi naman siya tanga. Ano ba talaga ang nangyayari? Akala ko ay nahanap ko na ang pinakapayak at tapat na lalaki sa mundo. Hindi ko akalain. Sausu, ihanda ang sasakyan papunta sa hotel ng Hayan. Kailangan kong malaman ngayong araw kung sino ba talaga siya. Opo. Miss, si Lolo Duan na may tipanan sa inyo ay nasa loob ng pribadong kwartong ito. Salamat po. Hindi ko akalaing mapagbibigyan niyo kami ngayong araw. Batang Panginoong Chi, isa itong malaking karangalan para sa aming pamilyang Duan. Lolo Duan, huwag na kayong mahiya. Ang boses na ito ay kay Chi Silly. Sino na naman ang nagpagalit sa kanya ngayon? Ang nakakatakot ng mukha niya. Hoy, waiter. Sino ang nasa loob ng kwarto 888? Binibining Sue, sila Lolo Duan, at ang batang Panginoong Kipo. Ang batang Panginoong Chi. Haha, mukhang magiging kawili-wili ito. Chi Silly. Pinakaayaw ni Sun Wanyan sa buong buhay niya ang niloloko siya kapag nalaman niya ang katotohanan. Siguradong tapos na kayong lahat. Sino ka ba? Sinong nagpapasok sa iyo rito? Pasensya na po, Lolo Duan. Ang sabi po ng babaeng ito ay panauhin niyo siya, kaya pinatuloy ko na po siya. Hindi kung sino-sino lang ang iniimbita ng pamilyang Duan. Palayasin niyo siya agad. Sinong nagsabing walang nag-imbita sa akin? Asawa ko? Bakit siya nandito? Ang ginoong ito ang nag-imbita sa akin. 'Di ba?
Sino ka ba sa akala mo? Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang imbitahan ng Batang Panginoong Chi? Sa loob ng maraming taon, hindi ko kailanman nakitang may naging malapit na babae sa Batang Panginoong Chi. Ang Batang Panginoong Chi? Probinsyana. Hindi mo man lang kilala ang Batang Panginoong Chi ng Tiancheng na grupo, tapos nagagawa mo pang magyabang na inimbitahan ka niya? Si Chi Sili ang Batang Panginoong Chi? Imposible. Alisin mo ang iyong mga kamay sa akin. Hindi mo ba narinig na si Batang Panginoong Chi ay hindi nagpapakita ng kanyang tunay na mukha sa labas? Ang lakas ng loob mong maging ganyan kabastos kay Batang Panginoong Chi. Tingin ko ay gusto mo nang mamatay. Tumahimik ka. Batang Panginoong Chi, napakabastos niya sa inyo. Bakit mo pa siya pinoprotektahan ng ganyan? Binibining Su. Matagal na tayong hindi nagkikita. Parang mahina ang memorya ni Batang Panginoong Chi. Sigurado ka bang hindi tayo nagkita kaninang umaga? Hinayaan ka lang ni Batang Panginoong Chi dahil mabait siya. Sino ka sa akala mo para magsalita ng sarkastiko kay Batang Panginoong Chi? Binibining Duan, tama? Mali ang iniisip mo sa akin. Baka dahil noong makita ko si Batang Panginoong Chi, ay gumaan agad ang loob ko sa kanya, kaya gabit araw ko siyang iniisip. At nakalimutan ko na kung kailan ko siya nakita sa panaginip, at kung kailan sa totoong buhay, kaya ako nalito. Ang bastos mo? Walang hiya. Oh, naalala ko na. Ikaw ang dalaga ng Korporasyong Su. Si Su Nuan yan. Binibining Su, hindi ba't kasal ka na? Tungkol sa nangyayari ngayon? Oo nga pala. Binibining Su, hindi ba't gustong-gusto mo ang tanga mong asawa? Sinabi mo pa noong huli na mas mahusay siya kaysa sa akin. Batang Panginoong Chi, sinabi niyo na nga na isa siyang tanga. Ang pagpapakasal ko sa kanya ay para lamang sa kahilingan ng aking lolo. Wala ka ba talagang nararamdaman para sa kanya? Batang Panginoong Chi, gaya ng sinabi mo, isa siyang tanga. Ang isang taong hangal ay walang nararamdaman, di ba? Madali lang naman siyang kontrolin, kaya hindi nito maaapektuhan ang pagkakaroon ko ng isa sa bahay. At isa pa sa labas. Chi Silly, kung ikaw talaga ang Batang Panginoong Chi, hindi ako naniniwalang matitiis mo ang mga salitang ito. Bastos, Kadiri. Nakakasuka. Sunuan yan, anong tingin mo sa Batang Panginoong Chi ang iyong kalaguyo? May punto ang sinabi ni Binibining Su. Ang isang tanga ay hindi karapat-dapat sa pagmamahal ng isang magandang babaeng katulad ni Binibining Su. Kung magiging kalaguyo man ako ni Binibining Su, ay karangalan ko na iyon. Wala siyang kahit anong reaksyon. Mali kaya ang hinala ko. Batang Panginoong Chi, ikaw ang dakilang presidente ng Tiancheng na grupo, hindi mabilang ang mga babaeng nagkakagusto sa iyo. Bakit mo gustong maging kalaguyo ng babaeng ito? Maraming babae riyan, pero walang katulad niya. Binibining Su, naghihintay lang akong kilalanin mo ang ating relasyon. Sige. Kapag nakipaghiwalay na ako, sa tangang iyon, ay agad akong pupunta sa iyo. Chi Silly, ikaw nga talaga. Magdidiborsyo? Kailan mo pa binalak iyan? Hindi naman tayo ang magdidiborsyo. Bakit ka ba kinakabahan, Batang Panginoong Chi? Balita ko lang na malapit ka sa lokong yon. Medyo nakakagulat. Gusto mong makipagdiborsyo? May dalawang klase ng tanga. Yung isa ay talagang tanga. At yung isa ay yung tingin sa iba ay tanga. Ano bang tongue twister ang pinagsasabi mo riyan? May tanga na nga sa bahay, nanamantala pa sa labas. Napakapaimbabaw mo talaga, nagmamalinis ka pa. Pero gusto ni Batang Panginoong Chi ang babaeng tulad ko. Anong magagawa mo? Ikaw, Ipagpatuloy niyo lang ang pag-uusap. May gagawin pa ako. Lolo, Batang Panginoong Chi, pupunta lang ako sa banyo. Sunuan yan, balak mo ba talaga akong idiborsyo? Huwag na kayong magalit, Batang Panginoong Chi. Ang babaeng may asawa na pero nanamantala ng ibang lalaki ay hindi dapat pinag-aaksayahan ng galit. Wala akong pakialam kung ano siya. Dapat ako lang ang piliin niya. Asawa man. O kaya naman ay kabit. Ano bang nagustuhan niyo sa babaeng yan? May asawa na. Pero kung kani-kanino pa lumalapit sa labas, talagang wala siyang binatbat kahit sa kalingkingan lang ni Yingning namin. Ginagawa niya to. Dahil siguradong may sarili siyang dahilan. Ang pinakamayamang tao sa probinsya ng Jiang na si Batang Panginoong Qi ay baliw na baliw pala sa pag-ibig. Sunuan yan, kung matalino ka, lumayo-layo ka kay Batang Panginoong Qi. Kahit natanga yung asawa mo, siguro naman ay maiintindihan niya to. Sabihin mo, paano kung ipakita ko ang video na to sa asawa mo? Ano kayang gagawin niya? Sana sinabi mo agad na may ganito pala.
Anong ginagawa mo? Wala ka naman kasing contact info ng asawa ko. Paano mo ito ipapakita sa kanya? Ni hindi mo nga alam. Ganito na lang, isesend ko ito sa phone ko. Tapos ipapakita ko sa kanya pag uwi ko. Para hindi mo na kailangang mag-abala pang pumunta doon. Ang kapal talaga ng mukha mo, sobra na yan. Kahit pa nga uto-uto siya. Pero asawa mo pa rin siya. Kung hindi mo siya gusto, hindi mo naman dapat siya sinasaktan ng ganyan. Kung nagpapanggap lang pala ang utu-utong iyan, at niloloko lang ang nararamdaman mo, sa iyo na lang siya, gusto mo ba siya? Anong ibig mong sabihin? Wala akong balak saktan ang kahit na sino. Gusto ko lang malaman ang katotohanan. Hibang ka na talaga. Hindi ko alam kung bakit nagustuhan siya ni Batang Panginoong Chi. Batang Panginoong Chi, hindi man lang tinitingnan ng babaeng iyan kung sino siya. May asawa na siya, pero heto't inaakit pa rin kayo, Batang Panginoong Chi. Huwag niyo na lang hayaang sirain niya ang mood niyo. Sabi nga ni Lolo, tayo talagang dalawa ang bagay sa isa't isa. Paano kaya kung... Pinagbibigyan lang kita ngayon dahil kay Lolo Duan. Kaya hindi ko pa binabali ang mga kamay mo. Pero sa susunod, hindi na ako magdadalawang isip. Batang Panginoong Chi, pumunta po si Binibining Su sa bar at kumuha siya ng 8 male models doon. Ano? Hay, Batang Panginoong Chi, ang babaeng iyan na kung kani-kanino lumalandi ay talagang napakababa ng uri. Bakit ba kailangang mag-alala pa kayo sa kanya? At manatiling malapit sa kanya, hindi ba kayo natatakot na madamay sa masamang reputasyon niya? Binabalaan kita. Ayusin mo ang pananalita mo. Hindi siya ang klase ng tao na maaari mong siraan lang. Alis? Lolo, ano bang tingin ng sunuan niya na iyan sa sarili niya? Bakit ba gustong-gusto siya ni Batang Panginoong Chi? Ying-ying. Itong si Batang Panginoong Ki ay masyado ng bulag sa pag-ibig, wala na itong pag-asa. Maghanap ka na lang ng ibang magugustuhan. Ayoko. Kapag ang lalaking gusto ni Duan Yingying ay dapat mapasa akin. Guwapo, magkano ang isang baso? Ate, 1,600. Xiaozu, tingnan mo. Ang modelong ito ay hindi marunong magsinungaling. Sasabihin niya ang totoong halaga. Manager Su, lasing na po kayo. Ang card na ito ay may 800,000 piso. Magpakalasing tayo hanggang umaga. Halika rito, ate. Ate, isang tagay para sa inyo. Sige, Ate, ngayong gabi, sisiguraduhin kong mag-e-enjoy kayo ng husto. inom lang. Manager Su, may asawa na po kayo. Hindi po ba ito maganda? Anong kalokohang kasal ba ito? Isa lang itong malaking panloloko. Letse ang kasal na iyan. Letse ang pag-ibig. Kaysa magmukhang tanga na pinapaikot lang ng iba, mas mabuti pang magpakasaya na lang kasama ang mga modelong ito. Ha 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 ha. Pero, Xiaozu, niloko ng tatay ko ang damdamin ng nanay ko dahilan para magpakamatay siya dahil sa depresyon. Ibinigay ko ang buong puso ko, nakipagrelasyon ako kay Jiaose sa loob ng 5 taon. Pero sa huli, ang balak lang pala niya ay makuha ang mga ari-arian ko. Gusto ko lang makahanap ng taong hindi ako lolokohin. Kahit na mukha siyang tanga, pero nararamdaman ko talaga na tapat siya sa akin at mabuti siya sa akin. Akala ko talaga nahanap ko na ang taong makakasama ko habang buhay. Handa na nga akong tanggapin ang lahat ng panunuya mula sa ibang tao. Pero ano ang kinalabasan sa huli? Isa lang pala itong panloloko. pero ang 8 male models ay masyadong kakaunti. Waiter, magdagdag pa ng 8 male models. Boss Su, ang gwapo ng male model na ito. Male model? At magdadagdag pa ng 8? Boss Su, wag mo nang paglaruan ng male model. Opo. Bakit ka nandito? Naaalala ko. Parang hindi naman kita inimbita. Di ba? Lahat kayo, lumayas! Teka lang pare, hindi mo naman pwedeng agawin ang trabaho ng ganoong kabagsik, di ba? Alam mo ba ang mga patakaran? Hindi mo ba alam kung sino ang nauna? Magbibilang ako hanggang 3, ang mga ayaw mamatay ay umalis na ngayon din. Ate,
Ano kasi, sa ibang araw na lang siguro. May emergency kasi ako. Aalis na ako. Boss Sue, nakakatakot ang taong ito. Bahala ka na sa sarili mo. Huwag kayong umalis. Aalis na muna ako, ate. Sunuan yan. Nakalimutan mo na bang may asawa ka na? Batang Panginoong Chi, bakit ka ba galit na galit? Hindi mo naman ako asawa. Ano naman kung malaman nung tangang iyon? Ang talino niya ay parang sa 3 taong gulang lang. Wala siyang alam kahit ano. Ganyan na ba talaga ang tingin mo sa kanya? Na itinuturing mo lang siyang dekorasyon sa bahay? At laro ang pinaglalaruan mo lang? Batang Panginoong Chi, magkakilala ba kayo ng husto? Bakit ba masyado kang apektado sa tingin ko sa kanya? Paano naman ako magiging malapit sa isang hangal? Hindi ko lang matiis na makita kang nagpapakasasa ng ganyan. Chi, silly. Nagkukunwari ka pa. Batang Panginoong Chi, dahil nandito ka na rin lang naman, magpakasaya na rin tayo ng magkasama. Binata ka, at kahit may asawa na ako, pero isang hangal lang naman siya. Wala naman siyang magagawa. Kung hindi mo gusto rito, pumunta na lang tayo sa bahay ko. Ayos lang din. Hindi ka ba natatakot na malaman ng hangal na iyon? Kung malaman man niya, edi maghiwalay kami. Tutal, ang relasyon naman namin ay isa lang namang malaking panloloko, di ba? Niloloko mo ako, at niloloko rin kita. Tama ako, di ba? Batang Panginoong Chi? Mukhang lasing na lasing ka na talaga. Tao, ihatid nyo si Binibining Sue pa uwi. Sa susunod na may club na tumanggap pa sa kanya, ipasasara ko iyon. Kahit anong club pa iyan. Opo. Batang Panginoong Chi, sabi ng master na nagbago na ang iyong kapalaran. Pagkalipas ng 3 araw ay hindi mo na kailangan magpanggap na tanga. Sa oras na iyon, makukuha mo ang kahit sinong babaeng gusto mo. Bakit kailangan mo pang magtiis ng ganoon sa pamilyang Sue? Sa tingin ko, hindi man lang kayo itinuring na tao ni Binibining Sue. Dapat ay makipaghiwalay na lang kayo. Hindi ko siya sinisisi. Sadyang ang karakter ko ay isang tanga lang. Nakakaawa talaga siya. Kapag nalaman niyang hindi ako tanga, hindi na niya maiisip na makipag-divorce sa akin. Batang Panginoong Chi, kailan ka pa natutong linlangin ang sarili mo? At isa pa, kapag nalaman niyang hindi ka tanga, hindi ba parang nalaman na rin niyang niloloko mo siya? Alam naman ng lahat na si Binibining Sue ang pinakaayaw sa lahat ay ang pagsisinungaling. Kaysa hintayin mong siya ang makipaghiwalay, bakit hindi ikaw na ang maunang magsabi para naman hindi ka mapahiya? Kung hindi ka marunong magsalita ng maayos, wala akong pakialam kung bunutin ko man ang dila mo. Paumanhin po, nagkamali ako. Batang Panginoong Chi, pinaalalahanan ka ng guro na dapat kang magtiis sa loob ng 3 araw na ito para makasiguro baka masayang lang ang lahat ng pinaghirapan natin. Pagkatapos ng 3 araw, maaari mo nang ipaalam sa buong lalawigan at hindi mo na kailangan magtago sa likod ng maskara. Yan. Hindi ko sinasadyang lokohin ka. Huwag kang mag-alala. Pagkalipas ng 3 araw, sasabihin ko sa iyo ang buong katotohanan. Batang Panginoong Ki, huwag po kayong mag-alala. Binantayan ko ang parke buong araw pero hindi ko nakitang dumating si Binibining Sue para hanapin kayo. Ano? Patay na. May nangyaring masama. Batang Panginoong Chi, hindi pa po kayo nakakapagpalit ng damit. Ano? Ano ang nangyayari? Ang pagkakakilanlan ngayon ni Batang Panginoong Chi ay isang tanga. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin kung hinayaan lang siya ni Binibining Sue sa labas ng buong araw ng walang pakialam? Posible kayang nalaman ni Binibining Sue na nagpapanggap lang si Batang Panginoong Ki? Paano yun mangyayari? Mahal ko, anong nangyari sa iyo? Ayos lang. Silly, saan ka nagpunta para maglaro buong araw? Hindi man lang maayos ang kwelyo ng damit mo. Chi, silly, talagang napakapabaya mo. Sa parke. Talaga ba? Chi, silly, maraming beses ko nang sinabi sa iyo, galit na galit ako kapag may nagsisinungaling sa akin. Sa mundong ito, ikaw at si Lolo ang pinakapinagkakatiwalaan ko. Kaya naman, siguradong hindi mo ako magagawang linlangin, hindi ba? Chi, silly. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Basta't sabihin mo sa akin ang totoo, maaari pa nating ituloy ito. Pero kung pipiliin mo pa ring linlangin ako, anuman ang dahilan mo, hinding-hindi kita mapapatawad. Asawa ko. Nagsisinungaling ka ba sa akin? Asawa ko? Silly. Nagmamaang-maangan ka pa rin. Naiintindihan ko na. May ipapakita ako sa iyong nakakatuwa. Ang isang hangal ay wala namang nararamdaman, di ba?
Madali lang naman siyang kontrolin. Kapag nakipagdiborsyo na ako sa hangal na iyon, pupuntahan kita. Asawa ko. Asawa ko, nandoon ka sa loob? Munting hangal. Ang asawa mo ay nasa bisig na ng iba. Hindi ka ba nagagalit? Sili ay masaya na basta't nasa tabi ko lang ang asawa ko. Hindi, nagsisinungaling ka na naman. May dignidad din ang mga hangal. Ang dahilan kung bakit hindi ka nagagalit ay dahil alam mong ikaw ang nasa video na ito, hindi ba? Chisili. Hindi. Dapat kitang tawaging Batang Panginoong Ki. Asawa ko, anong sinasabi mo? Hindi naintindihan ni Sili. Chisili. Hindi mo ba napansin na ang lipstick sa kwelyo mo ay ang ipinahid ko sa polo ni Batang Panginoong Chi kanina? Mahal, pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi ka nga pala talaga tanga. Chisili. Bakit kailangan mo akong lokohin? Mahal, huwag kang masyadong emosyonal. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi ko sinasadyang pagtaguan ka ng katotohanan. Napilitan lang din akong gawin ito dahil sa tadhana ko. Maniwala ka sa akin, totoong gusto kita. Gusto? Ano ba ang ibig sabihin ng gusto? 5 taon akong niloko ni Jause noon. Noon pa ako hindi naniniwala sa ganyan. Pero hindi ko inakala na pati ikaw ay lolokohin ako. Hindi ganoon iyon. Yan. Ganito na lang. Sampalin mo pa ako para makabawi ka. Sige na. Ikaw. Xiaozu. President Su, Chi silly. Maghiwalay na tayo. Hindi ako papayag. Mahal, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Wag mo akong tawaging mahal, nandidiri ako. Ang gusto ko ay ang inosenteng Chi silly na walang itinatago. Hindi ang mapagpanggap na Batang Panginoong Chi ngayon. Kahit hindi ka pumayag, ayos lang. Xiaozu, ipahayag mo sa buong lalawigan bukas na dahil sa hindi pagkakasundo namin ni Chisil ay napagdesisyonan na naming maghiwalay. President Su, pero paano ang sasabihin natin kay Lolo Su? Kay Lolo, ako na mismo ang magsasabi sa kanya. Mahal, Pagkalipas ng 3 araw, magkita tayo sa Civil Affairs Bureau. mahal, hinding-hindi kita bibitawan. Wang Xuan, bantayan mo ng maigi ang pamilya Su. Kapag may kumalat na balita kahit isang salita, malalagot ka sa akin. Ma'am, sinubukan ng Su PR sa buong umaga, ngunit agad na nabubura ang anumang balita tungkol sa diborsyo, pagka-post pa lang. Sino ang makakapaglabas ng mga bagay na ayaw ipaalam ni Batang Panginoong Chi? Akala niya ba mapipigilan niya ako sa ganitong paraan? Hinding-hindi ako makikipagsama sa isang sinungaling araw-araw. Lolo, gusto ko nang makipaghiwalay kay Kisil. Asawa ko. Bakit ka nandito? Hoy, bakit ganyan ka magsalita? Kanina pa siyang maaga. Rito para alagaan ako? Ikaw na apo ko, hindi ka kasing bait nitong manugang ko. Lolo, siya kasi... Asawa ko. Tingnan mo, hindi ba mukhang mas masigla na si Lolo ngayon kaysa dati? Nako, sa pagkakataong ito, utang ko ang lahat kay Silly. Mula sa ibang bansa, kumuha siya ng isang sikat na doktor para sa akin. Ang doktor na ito, napakagaling talaga manggamot, talagang hindi siya biro. Kung hindi dahil sa kanya, si Lolo ay, matagal na sanang pumanaw. Lolo, wag niyo namang sabihin yan. Yan. Matanda na si Lolo. Marahil ay hindi na rin magtatagal ang mga araw ko. Ang tanging hiling lang ni Lolo ay magkaroon na kayo ng anak para magkaroon na ako ng apo sa tuhod. Sige po. Sisiguraduhin naming matutupad iyan. Kung ganoon ay hindi na kami mga abala, Lolo. Magpahinga po kayo ng mabuti. Sige na. Tara na. Bitawan mo ako. Nakatingin si Lolo. Bitawan mo sabi. Sandali na lang talaga. Chisili, ano ba talagang ginagawa mo? Binabalaan kita. Lumayo ka sa pamilya ko. Mahal, iniisip ko lang din ang kapakanan mo. Nagtanong na ako sa doktor. Ang kondisyon ngayon ni Lolong Su ay hindi dapat mabigla. Dahil sa sobrang emosyon kanina, nakalimutan ko ang bagay na ito. Hindi na pwedeng may mangyari pang masama kay Lolo. Itago muna natin sa kanya ang tungkol sa diborsyo. Basta desidido na akong makipaghiwalay. Umalis ka na at mag-impake ngayon din. Asawa ko, dahan-dahan lang sa paglakad. Sasamahan kita. Bitawan mo ako. Batang Panginoong Chi, huwag kang mag-alala, maayos na ang lahat. Huy, dahan-dahan lang.
Baka magasgasan ng dingding. Ano ang ginagawa nyo? Senyorita, lahat ng ito ay utos ni Lolong Su. Sabi niya, matagal na siya sa ospital, nangungulila na sa bahay, pero hindi pa siya pwedeng bumalik, kaya pinaglalagyan niya ng CCTV ang buong bahay. Hindi lang ito pagkakabit ng CCTV. Halatang binabantayan nyo ako. Baklasin nyo yan. Teka muna. Kung babaklasin ito, baka maghinala si Lolo kapag nalaman niya ang totoo at mabigla siya, ang sakit niya. Huwag mong gamitin ang mga sinabi ni Lolo para pilitin ako. Mayroon din ba sa kwarto? Wala po sa kwarto. Mabuti naman kung ganoon. Maliban sa kwarto, tapos na naming malagyan ang lahat ng silid. Ano? Ibig sabihin ba kailangan naming matulog ng magkasama gabi-gabi? Nakakapagtaka ba kung magkatabi ang mag-asawa sa pagtulog? Pero, Tama siya? Asawa ko? Hindi ba dapat lang na magkatabi ang mag-asawa? nakakainis. Huwag mo akong hawakan. Kabubukas lang ng kuryente niyan. Oo, tama ka. Dapat lang talagang magkasama ang mag-asawa. Mahusay ang pag-arte mo. Ang bonus mo. Maraming salamat po, senyor. Maraming salamat po, senyor. Pero, hindi po ako nag-aarte. Ito talagang ipinagagawa sa akin ni Lolong Su. Ano? Ano? Ano ba yung sinabi mong plano kanina? Para hindi matuloy ang diborsyo nyo ni Binibining Su, ay ninakaw ko ang marriage certificate nyo. Iba ka talaga? Talagang mas bihasa ka sa ganitong bagay. Kung may problema man sa kasal na ito, ay matagal na itong napansin ni Lolong Su. Ayaw kitang makita rito. Lumayas ka. Asawa ko, pero ang mga CCTV sa labas ay... Huwag mo akong takutin gamit si Lolo. Tulog na siya sa oras na ito. Sige na nga, susunod ako sa asawa ko. Lolo, gabi na po. Bakit hindi pa po kayo natutulog? Huwag mo akong iligaw sa ibang usapan. Bakit mo pinalalabas ang asawa mo? Nag-aaway na naman ba kayong dalawa? Hindi po. Kasi, ang dami lang kasing kumot sa loob ng kwarto, kaya pinalipat ko muna siya ng mga kumot sa ibang kwarto. Pagkatapos mong ilagay ang mga kumot, bumalik ka agad dito. Mabuti naman kung ganoon. Naghihintay pa si Lolo na magkaroon ng apo sa tuhod. Huwag kang maging matigas ang ulo. Matulog ka sa sahig. Opo, susunod ako sa asawa ko. Chisili, galit na galit ako sa mga taong nagsisinungaling sa akin. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Gising ka na pala, asawa ko? Ginawa ko talaga ito para sa'yo. Tigilan mo na ang pagpapanggap mo. Hindi ko kailangan iyan. Yan. Mag-ingat ka sa pananalita mo. Hindi naman sa ganoon, Lolo. Nanonood ka ba ng CCTV ng 24 na oras bawat araw? Hay nako, kung hindi ako nanonood, hindi ko malalamang inaapi mo pala ang apo kong manugang dito sa bahay. Nakita ko ang lahat ng paghihirap na ginawa niya. Sige na. Kakain na ako, okay? Hay naku, nakita mo na? Sa pamilyang ito, kung wala ang matandang tulad ko, tiyak na magkakawatak-watak lang ito balang araw? Masyadong matigas ang ulo ng mga bata, kaya kailangan nyo talagang magtiyaga. Sadyang nagbilin si Batang Panginoong Chi na magmensahe sa inyo kapag naging matigas ang ulo ni Binibining Su. May diskarte talaga ang batang ito. Alam niya kung paano pasunurin ang asawa niya? Lolo? Chisili, kumonsulta na ako sa doktor. Maaari nang lumabas ng ospital si Lolo pagkalipas ng 1 linggo. Magkikita tayo sa kawanihan ng rehistrong sibil sa oras na iyon. Huwag kang mawawala. Puro ka na lang hiwalayan. Asawa ko, kung wala ka talagang ibang mapag-uusapan sa akin, pwede nating pag-usapan ang buhay o
ang paggawa ng bata. Wala kang hiya. Hi. Batang Panginoong Chi, mukhang buo na ang loob ni Binibining Su na makipaghiwalay. Hindi mangyayari iyon. Bukas sa piging ng Tiancheng na grupo, formal na akong magpapakita sa lahat, iimbitahan ang lahat ng malalaking media. Sa oras na iyon, ay ipapahayag ko sa harap ng madla na sisunuan niya ng asawa ko. Haharangan ko ang lahat ng maaari niyang matakbuhan. Sa gayon ay mananatili na lamang siya sa tabi ko. Puro ka na lang hiwalayan, asawa ko. Kung wala ka talagang ibang mapag-uusapan sa akin, pwede nating pag-usapan ang buhay o ang paggawa ng bata. Xiaozu, gaano nakatagal mula noong huli akong niregla? Ang huling beses ay parang 2 buwan na ang nakalipas. Ma'am Su, huwag mong sabihin, Isang beses lang iyon, hindi naman siguro ako ganoon kamalas. noong pagkakataong iyon ay matindi ang kakayahan ng Ginoo, kaya hindi rin imposibleng mangyari. Samahan mo ako sa ospital. Batang Panginoong Ki, nakuha mo pang mag-aral magluto ng sabaw? Pumunta si Binibining Su sa ospital. Hayaan mo siyang pumunta, tiyak na binibisita niya lang ang kanyang lolo. Alam niya kung ano ang mas mahalaga. Hindi sa ospital ng matanda. Inimbestigahan ko na ito. Palihim na bumalik ng bansa ang Jiaose na iyon at nasa ospital ng Jiren siya. Doon mismo pumunta si Binibining Su. Sinasabi ko sa iyo, hindi kaya muling mag-alab ang dating pag-ibig niya sa dati niyang boyfriend. Binibining Su, 2 buwan ka ng buntis. Ma'am Su, kung malalaman ni Lolong Su ang balitang ito, siguradong magiging masaya siya. Sasabihin ko na ito agad kay Lolong Su. Doc, ayaw ko sa batang ito. Ma'am Su, Hindi ko kayang isilang ang anak ng isang manloloko at hindi ko hahayaang maging katulad ko ang batang ito na lumaking galing sa isang wasak na pamilya. Kung nakapagdesisyon ka na ng mabuti, itatakda ko na ang operasyon mo sa susunod na linggo. Pumunta ka na lang sa akin sa araw na iyon. Sige. Salamat, Doc. Jause, anong ginagawa mo rito? May mukha ka pang ipakita. Kung hindi dahil sa iyo, mapapatapon ba kami ng sambahayang Jiao sa fate show? Dahil sa panggigipit ni Batang Panginoong Chi? Bagsak na ang negosyo ng sambahayang Jiao ngayon. Pagkatapos akong iligtas ng isang makapangyarihang tao, napilitan lang akong magtago at mamuhay ng miserable sa ospital na ito. Ang lahat ng ito ay kasalanan mo. Kasalanan mo rin iyan dahil sa mga ginawa mo. Oo, kasalanan ko nga. Pero sunuan yan, mukhang hindi rin naman maganda ang buhay mo matapos mo akong iwan. Dahil diring-diri ka sa batang iyan sa sinapupunan mo. Mukhang ang tanga mong asawa na naging dahilan ng pagtawa sa iyo ay niloko ka rin. Kung alam mo lang na ganito ang mangyayari, mas mabuti pang nagpakasal ka na lang sa akin noon, di ba? Lumayas ka. Binibining Su, 2 buwan ka ng buntis. Ma'am Su, kung malalaman ni Lolong Su ang balitang ito, siguradong magiging masaya siya. Sasabihin ko na ito agad kay Lolong Su. Doc, ayaw ko sa batang ito. Ano ang balak mong gawin? Sa tingin ko lang, bilang tatay ng bata si Batang Panginoong Ki, ay dapat na may karapatang malaman ang tungkol sa batang ito. Magpapakabayani lang ako sa pagkakataong ito at padadalhan siya ng balita. Pangulong Su, siguradong hindi papayag si Batang Panginoong Chi na ipalaglag mo ang batang ito kung malalaman niya at hindi rin siya papayag na makipaghiwalay sa iyo. Ano ba ang gusto mo? Sabihin mo na ng direkta. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Talagang hindi nagbago ang mapapangasawa ko na nakasama ko ng 5 taon araw-araw. Kilalang kilala mo talaga ako. Ngayon, para na akong asong gala kahit saan magpunta. At ikaw lang ang tanging makakatulong sa akin sa ngayon. Gusto kong mabuhay ng maayos dito sa loob ng bansa. Sige, pumapayag na ako. Alam ko na, hindi mo ako hahayaang maghirap. Subukan mo siyang hawakan muli, babaliin ko ang mga kamay mo. Wang Xuan, hindi ba pinalayas na ang taong ito papuntang Feizo? Sinong nagpabalik sa kanya rito? Babatang Panginoong Ki, wala po akong alam? Siyempre, ang mapapangasawa ko na nakasama ko ng 5 taon araw-araw ang gumawa nito. Hindi ba yan? Wala naman siyang ginawang malaking kasalanan. Masyadong malupit ang parusa mo sa kanya. May nararamdaman ka pa rin ba para sa kanya? Bakit? Sa tingin mo ba ay mayroon ako para sa isang tulad mong nagpanggap na tanga para makuha ang awa ko? Ayos lang? Asawa ko? Ang lahat ng sinasabi mo ay ituturing ko lang na dala ng galit. Hindi ko seryosohin iyon. Wang Xuan, paalisin mo ang lalaking ito kung saan man siya nanggaling. Hindi na ako pupunta sa Fades How. Yan, kailangan mo akong iligtas. Chi silly. Matutong magpatawad hanggat maaari. Huwag kang masyadong sumobra.
Sige, ako ang pinakamahalunuring asawa. Matagal ka na rin nasa labas? Oras na para umuwi. Tara. Huwag mo akong hawakan. Subukan mo lang akong galawin. Kapag nalaman ito ni Yanyan, ay siguradong hindi niya mapapalampas ang batang Panginoong Chi. Kung ilang beses mong tinawag si Yanyan, ay ganoon din karaming beses kitang sisipain. Sugod! Opo. Ito ba ang plano mo sa pagpapabalik sa akin sa bansa at ang pagsasabi na maibabalik ang dati kong karangalan? Ako ngayon ay halos mabugbog na ng husto. Mabuti pang nanatili na lang ako sa Fades How. Hindi mo man lang matanggap ang kaunting hirap na ito. Kaya pala ang Sambahayang Jiao ay bumagsak ng ganito. Huwag ka ng maraming satsat. Ano na ang susunod na gagawin? Ang ulat ng pagsusuri sa pagbubuntis ni Su Nuanyan. Anong gagawin ko rito? Gusto kong malaman ni Chi Silly ang balita tungkol sa pagbubuntis ni Sunuan yan. Nagbabaliw ka na ba? Kung ganoon, hindi ba mas lalo silang hindi makakapag-anul? Balak ko pa naman sanang gamitin ang recording na ito para pirahan si Su Nuanyan. Tingnan mo nang mabuti. 3 buwan? Sabi ng doktor, 2 buwan ng buntis si Su Nuanyan, diba? Sa tingin mo, kung malaman ni Chi Silly na tinutulungan ng asawa niya ang ex nito na magnakaw ng mga sikreto ng kumpanya at ang dinadala pa nito ay anak ng ex niya, ayaw pa rin ba niyang makipaghiwalay? Ang galing. Ang dahilan kung bakit ako nagkaganito ngayon ay dahil sa salot na si Su Nuanyan. Huwag ka ng maraming satsat. Ito ang imbitasyon para sa piging ni Chi Silly sa Makalawa. Alam mo na ang dapat mong gawin. Huwag kang mag-alala. Sunuan yan. Wala na akong natitira ngayon. Kaya sisiguraduhin kong hindi ka rin magiging masaya. Chi Silly. Anong pakulunan naman ba ito? Maghihiwalay na tayo agad. Asawa ko, kailangan daw ito ng mga nag-organisa na dapat may kasamang babae sa piging. Sige na, tulungan mo na ako. Ayaw mo namang makita ni Lolo sa balita na mag-isa lang akong pumunta sa piging at magduda siya na hindi tayo ayos, di ba? Batang Panginoong Chi, hindi ba't kayo naman ang nag-organisa ng piging na ito? Manahimik ka. Hi. Hindi ba iyon ang tagapagmana ng korporasyong Su na si Sunuan yan? Bakit may kapal pa siyang magpakita rito? Anong nangyari sa kanya? Hindi ba ang sabi ay pinakasalan niya ang batang Panginoong Ki at namumuhay sa karangyaan? Ano ka mo? Hindi mo pa ba nababalitaan? Noong araw ng kasal, tila para lang sa pride, ay ginamit niya ang kanyang fiancé para magpanggap bilang ang batang Panginoong Chi na hindi pa nakikita sa publiko. Ibinunyag na ng 2 katulong na tinanggal nila ang katotohanan noon pa. Ang lalaking pinakasalan ni Sunuan yan ay isa lang palang baliw. Nangahas silang gamitin ang pangalan ng batang Panginoong Ki, tingin ko ay pagod na sa buhay ang pamilya Su. Totoo iyan. Narinig ko na nagdaos ng piging ang batang Panginoong Chi para ibunyag ang tunay niyang pagkakakilanlan ngayong araw. Hindi ko akalain na maglalakas loob pa siyang pumunta. Ang tapang niya talaga. Sunuan yan, mag-isa ka lang bang pumunta? Nasaan na ang baliw mong asawa? Oh, alam ko na. Baka dahil kapag isinama mo ang baliw mong asawa ay hindi ka makakapang-akit ng ibang lalaki? Lumayas ka. Wala akong gana na makipag-away sa aso ngayon. Aso? Nasaan ang aso? Ying-ying. Parang minumura ka niya. Sunuan yan, ikaw. Mahal, ang bag mo. Baliw. Marunong ka naman palang mag-alaga sa asawa mo. Pero siguro ay hindi mo pa alam na hindi mapakali ang asawa mo. Kahit may asawa na, ay lumalandi pa rin sa ibang lalaki sa labas. Walang delikadesa. Hindi maaari? Si Sunuan yan ay isa pa ring babaeng mula sa disenteng pamilya. Paano niya nagawang gawin ang ganitong bagay? Wala namang katakataka rito. Noon, para lang sa kanyang reputasyon. Nagawa pa niyang palabasin na ang kanyang tangang asawa ay si Batang Panginoong Chi. Ano pa ba ang hindi niya kayang gawin? Hindi lang alam kung sino ang nilandi niya ngayon. Duan Ying-Ying, kailangang panagutan ng isang tao ang mga sinasabi niya. Ying-Ying, kararating lang natin sa lalawigan ng Su. Paano nalaman ng isang tulad niyang tanga ang pangalan mo? Bakit parang gulat na gulat kayo? Sa ganda kong ito, sikat na sikat ako sa buong lalawigan ng Su at lalawigan ng Jiang. Baka ang tangang ito ay isa rin sa mga lihim na humahanga sa akin noon. Kahit na pangit ang panlasa niya, hindi naman siya papatol sa kung sino-sinong mukhang basura lang. Kung gusto mo siya, sa iyo na lang siya. Sino? Sino may gusto sa tanga mong asawa? Nakita mo na? Kaya hindi mo ako masisisi kung bakit gusto ko makipaghiwalay sa iyo dahil kahit siya ay hindi ka pinapatulan. Makikipaghiwalay?
Si Sunwanyan ay makikipaghiwalay na? Hindi ba't inaasahan na iyan? Kahit ano pang mangyari, isa siyang mayamang dalaga, paano siya makakasama ng isang tanga habang buhay? Huwag kayong magsalita ng ganyan. Hinding-hindi tayo maghihiwalay. Siya na isang babaeng sanay na sa pangangaliwa. Ano pa ang dapat pang hinayangan sa kanya? Siguro ay hindi mo alam na buong araw siyang nakabuntot kay Batang Panginoong Chi at gustong-gusto ka na niyang iwan. Tanga. Basta't masaya siya, kahit na makasama pa niya si Batang Panginoong Ki, ay hindi ako magagalit. Basta masaya siya. Wala akong pakialam kahit kasama pa niya si Batang Panginoong Ki. Masyadong tuso ang lalaking ito. Hindi ba iisang tao lang naman sila ni Batang Panginoong Chi? Mukhang talagang isa siyang tanga. Tama nga ang mga bali-balita. Sobrang tanga na talaga niya. G, Wang, hindi ba sinabi mo kagabi na gusto mo si Sunuan yan? Wala nang ang pakialam ang asawa niya. Bakit hindi mo pa siya ligawan? Gusto mo ba ang asawa ko? Isang tanga. Sino ang tinitignan mo ng ganyan? Di ba sabi mo wala kang pakialam kahit may kasamang iba ang asawa mo? Dati, hindi ako karapat-dapat sa asawa mo. Pero ngayon, bagsak na ang kumpanya niya at may asawa na rin siya. Hindi ba't sobra-sobra pa ako para sa kanya? Binibining Sue, kung sasama ka sa akin, tiyak na mas mabuti pa iyon kaysa sumama sa isang tanga, hindi ba? Tama ka. Sunuan yan. Huwag kang magbiro ng ganyan. Binibining Sue, pagkatapos ninyong mag-divorce ng tangang ito, pwede mo rin akong pag-isipan. Kahit matanda na ako at may anak na, marunong naman akong mag-alaga ng babae. Ang mahalaga ay tapat ako. Maganda nga ang pagiging tapat. Gusto ko iyan. Nuanyan, pati rin ako. Pati rin ako. Ako. Ang senior mo, naaalala mo pa ba ako? Mas magaling naman ako kaysa sa kanila. Ako muna ang unahin mong pag-isipan. Ayos din ito ah. Hay nako, pumila na lang kayo at maghintay ng dahan-dahan. Kapag nag-divorce na ako, isa-isa ko kayong kakausapin para makipag-date. Sunuan yan, tingin ko ay wala ka na talagang kahihiyan. Sa harap pa mismo ng asawa mo, nakuha mo pang makipaglandian. Binibining Sue, pipila rin ako. Ako? Manahimik ka. Ituring nyo na lang na patay na ako. Sunuan yan. Ito ang Tiancheng Banquet na inorganisa ko, hindi ito ang iyong blind date event. At saka, hindi pa naman tayo nagdidiborsyo. Inorganisa mo ang Tiancheng Banquet. Hindi ba si Batang Panginoong Ki ang may-ari ng Tiancheng Banquet? Huwag mong sabihin siya ay... Paano mangyayari yon? Sinabi na ng dalawang dating katulong ng pamilya Su na hinding-hindi ito magkakamali. Ang pinakasalaan ni Sunuan yan ay isang baliw. At hindi si Batang Panginoong Chi. Siguro ay umatake na naman ang pagkabaliw ng lokong ito. Tama. Nagpanggap na siya noon bilang si Batang Panginoong Chi. Ngayon, sa piging na inorganisa ni Batang Panginoong Chi, nangahas pa siyang magpanggap, talagang saksakan ng tapang ang baliw na ito. Nakita mo na? Alam ng lahat ang kwento ng batang sumisigaw ng lobo. Chi Silly, paano mo inaasahang maniniwala pa ako sa iyo sa pangalawang pagkakataon? Mahal, alam ko na talagang nagkamali ako. Binibining Sue, kanina ay naantala tayo dahil sa pagwawala ng baliw na ito. Ngayon, hayaan mong ipakilala ko muli ang aking sarili. Wang Xuan. Ilista mo ang lahat ng nag-apply para sa blind date kanina. Pagkatapos ng piging, isa-isa ko silang pananagutin ng maayos. Opo, Batang Panginoong Chi. Sino ang gustong makipag-blind date sa asawa ni Batang Panginoong Chi kanina? Ngayon, magpatuloy kayo mag-apply sa akin. So good. Wang Xuan, ang personal na katulong ni Batang Panginoong Chi. Ang lokong ito ay talagang ang si Batang Panginoong Ki. Hindi pala chismis ang nangyari sa araw ng kasal. Si Sunuan yan ay totoong ikinasal kay Batang Panginoong Chi. Paano nangyari iyon? Hindi ba isang baliw ang pinakasalan niya? Bakit bigla siyang naging si Batang Panginoong Chi? Nagbibiro ka ba? Paano kang naging si Batang Panginoong Chi? Paano magkakagusto si Batang Panginoong Chi sa isang tulad niya, na anak ng pamilyang wala na sa poder? Kailanman ay hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko. Pero sa mga taong nangangahas na kwestiyonin ako sa teritoryo ko, maaari na kayong lumayas ngayon din. Sunuan yan, anong karapatan mo? At isa pa, ang mga may balak sa asawa ko ay dapat nang sumuko. Ang asawa ko at ako ay hinding-hindi magdidiborsyo. Batang Panginoong Chi, ako, hindi ko po alam na kayo pala iyan. Maawa po kayo sa amin, patawarin niyo po ako. Palampasin niyo na kaming maliliit na tao. Tama. Biro lang po ang lahat ng iyon. Huwag niyo po sanang seryosohin. Asawa ko? Tingnan mo, mga duwag silang lahat, mas malala pa sila sa akin. Kaya huwag mo nang isiping iwan ako. Maaari ba? Nakakasawa. Palayasin silang lahat sa lungsod ng Jiang. Huwag kayong magpakita sa harap ng asawa ko. Opo, Batang Panginoong Ki. Ilabas sila.
Batang Panginoong Chi, isang pagkakamali lang ang lahat kanina. Kahit na hindi nakikipaglandian si Suno Anyan sa kung sino-sino, sinadya naman niyang hiyain kayo sa harap ng marami. Hindi karapat-dapat sa inyo ang babaeng gaya niya. Binibining Duan. Piling mo ba ay masyadong kakaunti ang ginagawa ng pamilya Duan at wala kang magawa? Gusto mo bang bigyan ko ng problema ang pamilya Duan nyo? Suno Anyan, bakit hinahayaan ni Batang Panginoong Chi na itrato ka ng ganyan? Hindi ko akalaing ganyan pala kalakas ang karisma mo noon na napakaraming nagkakagusto sa iyo. At ngayong nakita kita, mukhang pinalampas ko talaga ang isang napakagandang babae. Lugar ito ni Chisely at nagawa mo pang pumunta rito? Mukhang mahilig ka talagang mabugbog. Para lang makita ang isang magandang dilag. Ano ba naman ang mabugbog ako? Handa akong tanggapin iyon. Sige, ibibigay ko ang gusto mo. Chi. Sunuan yan. Kapag nahuli ako, huwag mong asahang magiging maayos ang buhay mo. Sunuan yan, pumunta ka sa hardin sa likod. May sasabihin ako sa'yo. Wala akong oras. Sunuan yan. Baka nakalimutan mo na. Buntis ka at bawal kang uminom ng alak. Hihintayin kita. Ikaw. Sino ang lalaking iyon? Talagang hindi ka nanonood ng balita. Ang lalaking iyon ay si Jause, ang dating nobyo ni Suno Anyan. Mukhang hindi nga tayo nagkamali sa kanya. May Batang Panginoong Chi na siya, pero nakikipagkita pa rin sa dating nobyo. Ngayon, magiging kapanapanabik ito. Tara. Yan. Alam ko namang may nararamdaman ka pa rin para sa akin. Dumating ka pa rin. Sabihin mo na ang kailangan mo. Sensitibo ang pagbubuntis ko. Hindi ko kayang amuyin ng matagal. Ang amoy ng isang basurang tulad mo. May Batang Panginoong Chi ka na pero nakikipaglandian ka pa rin sa dati mong kasintahan? Sunuan yan. Mukhang tama nga ang hinala ko sa'yo. Hindi ko talaga alam kung ano ang nagustuhan ni Batang Panginoong Chi sa babaeng ito. Talagang wala siyang hiya. Sa totoo lang, wala naman itong malaking problema, kaya lang kamakailan ay nagbibid ang Tiancheng na grupo para sa lupain ng Wanmei at kailangan ko talaga ang proyektong iyon. Kung matutulungan mo akong kumuha ng kopya ng kanilang bid proposal na siguradong malaki, ang maitutulong mo sa akin. Nababaliw ka na ba o ako ang baliw? Sa tingin mo ba ay nanakawin ko ang bid proposal ng asawa ko para lang ibigay sa iyo? Wala ka naman talagang nararamdaman para sa kanya. Pero iba tayo, nagmahalan tayo ng tapat sa loob ng 5 taon. Hindi ako naniniwala na mas mahalaga siya sa iyo kaysa sa akin. At saka, hindi ba't gusto mo naman siyang hiwalayan? Ngayong buntis ka? Paano ka pa makikipaghiwalay? Wala kang hiya. Bakit kaya hindi ko napansin noon na napakaganda mo pala kapag nagagalit? Isipin mo, kung si Chisely ay magagalit, hindi ba't mas mapapadali ang pakikipaghiwalay mo sa kanya? Huwag kang mag-alala, hindi kita huhusgahan kahit galing ka pa sa diborsyo. Sunuan yan, bibigyan lang kita ng 3 araw, aantayin ko ang magandang balita mo. Sunuan yan, sigurado akong hindi ka na mapapatawad ni Batang Panginoong Chi ngayon. Batang Panginoong Chi, nag-invest na kaming lahat sa proyektong Wanmei. Kaming lahat ay gustong makipagtulungan sa inyo. Walang problema. Maraming salamat sa inyo. Nasaan ang asawa ko? Nandito lang siya kanina. Hahanapin ko po siya agad. Huwag mo na siyang hanapin. Baka maabala pa natin ang pakikipag-date ni Binibining Su sa dati niyang nobyo. Sinabi ko na sa iyo, kapag nagpakalat ka pa ng chismis, hindi kita mapapalampas. Batang Panginoong Chi, ganoon ba talaga ang tingin niyo sa akin? Na sinungaling ako? Kung hindi kayo naniniwala, tingnan niyo mismo ito. Sa totoo lang, wala naman itong masyadong problema. Tungkol lang ito sa bidding ng Tiancheng na grupo para sa lupain ng Wanmei. Nagkataon na ang proyektong ito para sa akin ay kailangan ko rin talaga. Kung matutulungan mo akong makakuha ng kopya ng kanilang bidding proposal. Ang bidyong ito, hindi dapat malaman ng kahit na sinong ikatlong tao. Kung hindi, kakanselahin ng Tiancheng ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Duan. Ano? Tama ba ang narinig ko? Alam ng lahat kung gaano kahalaga sa iyo ang proyekto ng Wanmei. Nakikipag-usap na siya sa kalunya niya para pabagsakin ang kumpanya mo. Bakit naniniwala ka pa rin sa kanya? Asawa ko siya. Hindi ba ako maniniwala sa kanya? Sa iyo ba ako maniniwala? Mrs.? Tama nga ang sinabi ni Lolo.
Si Batang Panginoong Chi ay malala na ang pagkabaliw sa pag-ibig at wala ng pag-asa. Mrs. Saan ka galing kanina? Kailan pa naging kailangan na magulat sa iyo kung saan ako pupunta? Hindi sa ganoon. Nag-aalala lang ako na baka nababagot ka. O kaya, magpapadala muna ako ng tao para ihatid ka pa uwi. Sige. Batang Panginoong Ki, hindi nyo ba talaga tatanungin si Binibining Su tungkol sa nangyari kanina? Nakasalalay dito ang magiging kapalaran ng kumpanya sa hinaharap. Hindi ako nag-aalala kahit kaunti sa bidding para sa proyekto ng 1 May. Ang inaalala ko lang ay siya lang ang nasa puso niya at hindi ako. Nagtatrabaho ka pa rin ba kahit ganitong oras na? Nagluto ako ng lugaw sa ibaba. Kumain ka muna, kahit kaunti. Ang bidding para sa proyekto ng 1 May ay sa makalawa na. Kailangan pa nating ayusin ang ilang detalye ng proyekto. Mrs. Ito ang unang pagkakataon na nagpakita ka ng ganitong malasakit sa akin. Natatakot lang ako na baka mamatay ka dahil sa sobrang pagtatrabaho. Hindi magandang pakinggan kung ang pagiging hiwalay ko ay maging pagkabalo. Bago ako mamatay at may malasakit ka sa akin, masaya na rin ako. Sige na, kumain ka na ng lugaw bago pa ito lumamig. Sige. Susunod ako sa misis ko. Batang Panginoong Ki, ninakaw ni Binibining Su ang bidding documents ng 1 May? Kailangan ba nating baguhin ang mahahalagang datos? Kung gusto niya, ibigay mo sa kanya. Ito ang utang ko sa kanya. Pero Batang Panginoong Ki, ang ginagawa niyo po ay... Tama na yan. Ito ang lugaw na niluto para sa akin ng asawa ko. Uubusin ko itong lahat. Huwag mong sirain ang gana ko rito. Ang gusto mo, nakuha ko na para sa'yo. Burahin mo na ang recording na iyon. Sunuan yan? Talagang wala kang puso. Itong si Kisili ay ibinigay ang lahat para sa iyo. Pati ako ay naantig, pero tinatridor mo pa rin siya? Nang wala man lang pag-alinlangan. Kung ayaw mo, ibigay mo na lang sa akin. Sige. Magkasama naman tayo ng 5 taon, gagawin ko ang aking sinabi. Ano? Kontento ka na ba? Gayunpaman, ang tungkol sa pagnanakaw ng sikretong ito, kapag nalaman ni Kisili, siguradong makikipaghiwalay siya sa iyo. At kung kailangan mo ng masasandalan, pagkatapos ng hiwalayan, maaari mo akong ikonsidera. Nasa unang yugto pa lang ako ng pagbubuntis. Hindi ako pwedeng manatili ng matagal sa tabi ng nakakadiring tao. Natatakot ako na baka masuka ako. Sunuan yan. Nangako akong hindi ko ito sasabihin sa iba, pero hindi ko matitiyak na hindi ito sasabihin ng iba kay Chisili. Kapag nalubog ka na sa gulo, hihintayin kitang magmakaawa sa akin. Talagang nakaka-curious kung si Chisili, kapag nakita ang tungkol dito, ay kung ano ang magiging reaksyon niya. Sunuan yan, nang wala na ang proteksyon ni Batang Panginoong Ki. Titingnan ko kung ano ang ipantatapat mo sa akin. Batang Panginoong Chi, gusto kang makita ni Sunuan Yu. Hindi ko siya haharapin. Sabi niya may mahalaga siyang ibibigay sa inyo. Tungkol ito kay Binibining Su. Gusto lang niyang manira. Anong aasahan mong matino sa bibig niya? Paalisin siya. Opo. Wala ka pa rin bang pakialam kahit tungkol ito sa batang dinadala ni Sunuan yan, Batang Panginoong Chi? Buntis siya? Masyadong tapat sa pag-ibig ang Batang Panginoong Chi, pero nakapanghihinayang dahil hindi sa iyo ang batang nasa sinapupunan niya. Anong sinabi mo? 3 buwan na siyang buntis. Hindi pa kayo magkakilala noong panahong iyon, di ba? Ang batang ito ay mula sa nayon ni Jause. Alam mo ba ang mangyayari sa'yo? Kapag niloko mo ako? Kung nagsisinungaling man ako o hindi, alam niyo ang katotohanan sa puso niyo. Layas? Sunuan yan. Sabi mo, ayaw mong niloloko ka ng iba. Pero bakit mo ako patuloy na niloloko? Sunuan yan. Sa pagkakataong ito, kahit ano pang gawin ko sa iyo,
Siguradong hindi ka natutulungan ni Chisili kahit kaunti. Gawin nyo na. Ngayon, pagbabayarin ko na si Sunuanyan. Uy, magandang dilag. Makipaglaro ka naman sa amin. Kayo, anong gagawin niyo sa akin? Hindi pa ako nakakakuha ng ganito kaganda. Kaya susubukan natin ngayon. Alam niyo ba kung sino ang asawa ko? Saktan niyo ako. At siguradong hindi niya kayo palalagpasin. Huwag mo kaming takutin gamit si Batang Panginoong Ki. Nabalitaan na namin ang lahat. Malapit ka na makipaghiwalay kay Kisili. Kahit mamatay ka pa, wala na siyang pakialam sa iyo. Hindi maari. Ay sus, ayaw mo pa ring sumuko? Bibigyan kita ng pagkakataon na tawagan siya. Mas masarap paglaruan ang taong nawalan na ng pag-asa? Hello? Chisili. Nasa basement parking ako. Bilisan mo, iligtas mo ako. Chisili. 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 Manager Sue, ano na ang gagawin natin? Tumakbo ka. Takbo na. Masyadong mapangahas. Maraming tao rito. Isang pa silang dalawa sa sasakyan. Pagbalik natin ay magsasaya tayo ng husto. Tara. Manahimik ka. Si Batang Panginoong Ki, paano nangyari iyon? Hindi ba't wala na siyang pakialam kay Sunuanyan? Bahala na, bumaba kayo at labanan siya. Huwag kang matakot, mahal. Nandito na ako para iligtas ka. Sili. Sili. Sa likod mo. Sili. Sa likod. Sili. Ayos lang, hindi masakit. Sili. 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 Bilis! Bilis dalhin ang Batang Panginoong Chi sa ospital. Ang Batang Panginoong Chi ay may katamtamang brain concussion. Basta magising siya ngayong gabi ay wala nang magiging problema. Salamat po, Doktor. Binibining Sue. Natanggap ng Batang Panginoong Ki ang tawag nyo at mag-isang nagmaneho papunta roon ng mabilis. Nang hindi man lang iniisip ang sarili niyang kaligtasan? Talaga bang wala kayong puso? Hindi nyo ba nararamdaman ang lahat ng ginagawa niya para sa inyo? Oo. Nagpanggap ang Batang Panginoong Ki na tanga noon para lokohin kayo? Pero ginawa lang niya iyon dahil wala siyang pagpipilian. Kahit na may pagkakamali siya, ang bawat isang ginawa niya pagkatapos niyon ay alin ba roon ang hindi sapat para makabawi sa panloloko niya noon? Kung talagang hindi niyo mahal ang Batang Panginoong Chi, sana ay palayain niyo na siya ng mas maaga. Hindi na kailangang magdusa pa kayong dalawa. Hindi na dapat ako nagsasalita ng ganito. Mauuna na po ako. Chisili. Patawad. Gumising ka na agad. Hindi mo pa alam? Buntis ako sa anak natin. Ipagluto mo si Sili ng sabaw ng manok mamaya. Siguradong magugutom siya paggising niya. Pangulong Sue, ang Batang Panginoong Chi. Gising ka na? Asawa ko, nandito ka na pala. Halika, maupo ka na at kumain. Kailangan mong magpahinga ngayon. Bilis. Ayos lang ako. Tikman mo. Kumusta ang lasa? Hindi nagsinungaling sa akin si Sunuan Yu. Buntis ka nga talaga. Nakalimutan ko. Hindi ka pala pwedeng kumain ng masyadong mamantika. Heto, inumin mo itong sabaw na magaan sa tiyan. Sili. May sasabihin ako sa'yo. May sasabihin din ako sa iyo. Wang Xuan. Ikaw? Asawa ko? Hindi ba't dati mo pa gustong makipaghiwalay? Dapat ay matagal na kitang pinalaya. Ito ang mga papeles sa pagdidiborsyo. Bukas, pagkatapos ng subasta sa Manmay.
Magkita tayo sa kawanihan ng ugnayang sibil. Huwag kang mag-alala. Basta maging masaya ka lang. Ayos lang ang lahat sa akin. Ang pagkain ito ay sadyang niluto ko para sa'yo. Ubusin mo ito ng maayos. Cheesily. Wang Xuan. Tara na! Sile. Sunuan yan, bakit ka ba nagkakaganyan? Hindi ba't dati mo pa gustong makipaghiwalay? Ngayong pwede na. Bakit ka pa nasasaktan ng ganyan? Batang Panginoong Qi, naitapos na namin ang investigasyon. Si Sun Wan Yu, ang nagpadala sa mga tambay na iyon. Ano po ang gagawin natin? Dakpin sila at itapon sa ilog para ipakain sa mga isda. Kapag hinayaan ang mga salot na iyan, hindi maiiwasang mapahamak na naman si Binibining Su. Ayon sa impormasyon mula sa loob, sasali rin si Jiaose sa subasta bukas. Kailangan ba nating gumawa ng paraan para pigilan siya bukas? Kung hindi, tiyak na matatalo ang Tiancheng na grupo bukas. Wag na. Hayaan mo siya. Dahil gusto siya ni Binibining Su, ang proyektong ito ay ituring na nating regalo ko sa kanya para sa diborsyo. Ngayong wala na ako sa tabi niya sa hinaharap. Hindi naman siguro magiging ganoon kahirap ang buhay niya. Batang Panginoong Qi, dumating ang maestro sa lalawigan ng Su kamakailan. Gusto mo bang tulungan kang magpaalis ng masasamang espiritu? Tingnan mo nga, kung nasasapian ka na ba ng espiritu ng bulag na pag-ibig? Wala ka na talagang pag-asa. Pagkatapos siyang pagtaksilan, nagpupumili pa siyang magbigay ng regalo. Batang Panginoong Qi, nabalitaan ko na hindi ka pa kailanman natalo sa bidding. Hindi ko alam kung ngayong araw ay mayroon ka pa rin ganoong kumpiyansa. Ang pagkapanalo o pagkatalo ay nakadepende sa kakayahan. Ang matalo ng isang beses ay wala lang iyon. Wala nga lang iyon. Pero kung ipagkanulo ka ng pinakamalapit mong tao, at hayaang bumagsak ang sarili mong kumpanya, habang tinutulungan mo akong umunlad ng mabilis, magiging kawili-wili iyan. Pinagpapasensyahan ka lang ni Batang Panginoong Qi dahil lamang sa respeto kay Binibining Su. Ano ba ang akala mo sa sarili mo para magsalita ng ganyan kay Batang Panginoong Qi? Maaaring wala ako ngayon, pero hindi ibig sabihing wala pa rin ako mamaya. Tingin ko rito sa lalawigan ng Jiang ay malapit nang magkaroon ng malaking pagbabago. Maghintay ka lang. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi ay bubuksan na natin ang bidding. Nakatanggap kami ng 203 dokumento para sa bidding. Pagkatapos ng pagsusuri ng aming mga eksperto, ang napiling grupo ay ang Tiancheng na grupo. Mabuti. Hindi to maaari. Parehas ang aking mga kondisyon sa bidding sa Tiancheng na grupo, pero mas mataas ang aking presyo kaysa sa kanila. May ginagawa kayong pandaraya, hindi ba? Kayo na isang maliit na grupo ng Mingyue ay may lakas ng loob na kwestiyonin ang aming profesionalismo. Dumaan ito sa maraming antas ng paghahambing. Mas mababa ang inyong halaga ng bidding ng 100 at 60 milyong piso kaysa sa Tiancheng na grupo. Ang Tiancheng ang nanalo. Makatwiran lang ito. Ang babaeng iyon na si Sun Wanyan ay nagawa akong lokohin. Batang Panginoong Qi, hindi ka pinagtaksilan ni Binibining Su. Tila, nasa puso ka pa rin niya. Oh, alam ko. Wang Xuan. Dahil mukhang hindi na mahalaga sa kanya ang taong ito, wala nang dahilan para bigyan pa ng respeto ang taong iyan. Paalisin niyo siya at pabalikin sa Phase Ho. Huwag kang pakita-kita sa harap ko. Opo. Chi Silly, ikaw. Mga tauhan. Tingnan ko lang kung sinong mangahas. Chi Silly, babalik ako. Bitiwan niyo ako. Wang Xuan. Hindi niya pala ako pinagtaksilan at wala rin sa puso niya ang lalaking iyon. Wang Xuan, mag-iwan ka ng tao para makipag-ugnayan. Uuwi na tayo? Opo. Oo. Uuwi? Anong uuwi? Hindi ba nagkasundo na kayo ni Binibining Su? Pagkatapos ng bidding, ay pupunta na para asikasuhin ang diborsyo. Naghihintay na sa inyo si Binibining Su sa labas ng Civil Registry Office. Heis, ano kaya ang paraan para hindi magbukas ang Civil Affairs Bureau ngayong araw? Batang Panginoong Qi, kahit pa sabihing hindi ka tinalikuran ni Binibining Su sa bagay na ito, subalit 3 buwan na ang sanggol sa kanyang sinapupunan at hindi iyon sa iyo. Noon ay hindi pa naman ako kilala ng asawa ko. Hindi iyon matatawag na pagtataksil. Ipalaglag na lang natin? Wala akong pakialam doon? Kahapon lang ay Binibining Su pa ang tawag mo sa kanya. Ngayon naman ay tinatawag mo na siyang asawa. Batang Panginoong Qi, bakit ba ang dali mong mapaamo? Binibining Su, talaga bang balak niyo nang makipagdiborsyo kay Ginoo? Sa totoo lang, mula nang magpakasal kayo,
Ang lahat ng kabutihang ginawa niya sa inyo ay nakita naming lahat. Tapat at seryoso siya sa pagmamahal sa inyo. Pagkatapos ninyong makipagdiborsyo sa kanya, ay baka hindi na kayo makatagpo ng ganyang kabait na tao. Siguro ay hindi ako dapat naging masyadong matigas ang ulo sa pagpilit na nagsinungaling siya sa akin. Ngunit ang lahat ng ito ay tila hindi na maibabalik pa sa dati. Paano naman? Ang sanggol sa sinapupunan niyo? Walang kasalanan ang munting buhay na ito. Itutuloy ko ang panganganak sa kanya. Ang sasakyan ni Batang Panginoong Chi. Nandito na siya. Binibining Su, pasensya na talaga. Hindi pa lubos na gumagaling ang concussion ni Batang Panginoong Chi. Nahimatay siya pagkatapos ng bidding. Baka hindi siya makapunta ngayong araw. Batang Panginoong Chi, napakababaw naman ang dahilan mong iyan. Ayos lang ba siya? Dali-dalhin mo ako para makita ko siya agad. Aray, ang sakit ng ulo ko. Ang sakit ng ulo ko. Ang sakit ng ulo ko. Chisili, ayos ka lang ba? Binibining Su, sa tingin ko ang makita ka ay mas mabisa pa para kay Batang Panginoong Chi kaysa sa uminom ng gamot. Masakit? Asawa ko? Sumasakit ang ulo ko ng ganito dahil sa pagliligtas sa iyo, kaya dapat kang managot. Managot. Paano ako mananagot? Gabi-gabi ay sumasakit ang ulo ko at hindi ako makatulog. Kaya kailangan mo akong patulugin. Chisili, magdidiborsyo na tayo sa lalong madaling panahon? Hindi ba parang mali ito? Hanggat hindi pa tayo nakakakuha ng divorce certificate, mag-asawa pa rin tayo. Hindi ba't natural lang na matulog tayo ng magkasama? At saka, ginawa mo akong masakitin? Tapos ay aalis ka lang ng ganoon kadali. Mahihirapan na akong maghanap ng bagong asawa. Masyado naman itong hindi patas. Hahanap ako ng doktor para bigyan ka ng pain reliever nang mas maging epektibo. Asawa ko? Hindi kasing bisa ng gamot ang presensya mo. Chisili, huwag kang magbiro ng ganyan. Ako. Buntis ako. Alam ko. Gusto ko lang na mayakap ka at makatulog ng mahimbing pagkatapos ng mahabang panahon. Huwag kang mag-alala. Magandang gabi. Hindi ka man lang ba nasurpresa sa narinig mo? Talaga bang determinado ka nang makipaghiwalay sa akin? Magandang umaga. Umaga. Kumain na tayo ng almusal. Asawa ko, ipalaglag mo ang bata. Gusto mo ba talaga na hindi na isilang ang batang ito? Kumukonsulta lang naman ako sa opinion mo. Kung ayaw mo siyang ipalaglag, sige, ituloy mo ang panganganak sa kanya. Pwede naman nating palakihin siya ng magkasama. Ang isang tao na nakatali lang dahil sa bata. Ano ang saysay niyan? Isang bata lang naman ito. Kaya ko siyang palakihin ng mag-isa. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay, asawa ko. Asawa ko. Wang Xuan, tawagin mo ang doktor dito. Opo. 2 buwan na ang pagbubuntis. Normal lang ang pagsusuka dahil dito. Basta siguraduhin lang na magaan ang mga kinakain araw-araw. Hindi na kailangang mag-alala ng husto ng Batang Panginoong Chi. 2 buwan? Sigurado ka ba? Katatapos ko lang tignan ang pulso ni Binibining Su gamit ang paraan ng tradisyonal na medisinang Chino, sigurado ako rito. Wang Xuan, ihatid mo ng maayos ang doktor palabas. Sabi ng doktor, ay walang dapat ipag-alala. Chisili, kung gusto mong makipagdiborsyo, sige lang. Pero hinding-hindi ko ipalalaglag ang sanggol sa sinapupunan ko. Hindi na. Hindi na natin iyon gagawin. Asawa ko, patawad, nagkamali ako. Bakit ba ang bilis magbago ng isip ng lalaking ito? Paano na ang tungkol sa diborsyo natin? May niluluto pa akong sabaw sa kusina, titingnan ko lang muna. Kailangang masabi agad sa matanda ang tungkol sa pagbubuntis ng asawa ko. Baka biglang tumakas ang asawa at anak ko. Opo. Bilisan mo. Kayong dalawa, sino ang nagbanggit ng diborsyo? Siya. Kalokohan talaga ito. May anak na kayo ngayon. Simula ngayon, kung sino man ang maglakas loob na magbanggit ng diborsyo, kung sino man ang magbanggit, sa kabilang panig mapupunta ang bata. Mayroon ba nitong hindi gusto ang bata?
Dahil gusto nyo naman pareho. Itigil nyo na ang pag-iinarte. Maupo kayo. Maupo kayo rito at pag-isipan nyo ng mabuti ang mga ginawa nyo. Hindi masaya ang pagsasama. Kung pilit, bakit kailangang pilitin silang magsama? Bahagi lang ako ng ginagawa nilang laro. Mahal ko, Ang sakit. kapit lang, kaya mo iyan. Chi, silly, hayop ka. Makikipagdiborsyo ako sa'yo. Sige na mahal ko, susundin ko ang lahat ng gusto mo. Basta, maging ligtas ka lang. Sasamahan kita sa pag-aayos ng papeles sa diborsyo tuwing Sabado at Linggo, basta libre ako. Chi, silly. Siguraduhin mong tutupad ka sa pangako mo ngayon. Ang apo ko sa tuhod. Kaya mo iyan. Kapit lang. Sabi nila ay kontroladong-kontrolado ka ng apo kong babae. Pero sa tingin ko, ay ikaw ang may hawak sa leeg ng hangal kong apo. Chi, silly, hayop ka. Niloko mo na naman ako.